Ang ipinagtatanggol niyo po bang intercession of the saints, yun po bang namatay na kaluluwa at yung espiritu na buhay sa langit, yun po ba ang inyong ipinagtatanggol? Yes or no? Hindi lang ang nasa langit, pati na yung living saints. Kahit tayo, pwede maka-intercede. Yan ang sinabi ko kanina. Ito na, mag-start na tayo. Maganda to. Ready na ba kayo, Father Darwin at Brother Camacho? Yes po. Sa panig po ng negative, ready na rin po. Iyan. So, ito na. Simulan na natin. Okay. Father Darwin, as a affirmative, I'll give you 10 minutes, 20 minutes. Hang on. Orasan ko lang dito. Okay, timer. Father Darwin, if you're ready, your time will start now. Magandang gabi mga kapatid at sa lahat ng nandito sa ating live sa Punto por Punto, Debaters Convention at sa ating mahal na kaibigan si Brother Fernando. At sa mga nandito, ating ipaliwanag, malubos na ipaliwanag yung official na turo ng simbahan at opportunity na po ito na mapalinaw natin. Una, punta tayo sa CCC, Catechism of the Catholic Church. Patungkol sa intercession of the saints. Biblical ba ito? Or at kasama yung mga referensya. Sa Catechism of the Catholic Church, 956, sabi dito, the intercession of the saints being more closely united to Christ. Yung mga banal ay closely united to Christ. Those who dwell in heaven fix the whole church more firmly in holiness. So sila ang nagpatibay sa simbahan dahil sa they're in union with Christ. They do not cease to intercede with the Father for us, and they proffer the merits which they acquired on earth to the one mediator between God and men, Christ Jesus. So, in-acknowledge dito sa simbahan na we have one mediator, pero meron tayong mga intercessor, yung mga banal. Kahit hindi lang banal, pati din tayo, maka-intercede one another. Lalong-lalo na yung mga banal na kasama na ni Kristo. So, ano bang etymology of the term intercession? Early 1500, act of interceding, intercessory prayer, a pleading on behalf of oneself or another. From Latin intercessionem, nominative case nito is intercession. So, kung tayo nga ay magpanalangin sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa tayo ganap, lalong-lalo na yung mga espiritu na naging ganap na. I'm referring to the saints. At sa biblical proof po natin, sa Hebrew chapter 12 verse 23, ito ang nakasulat. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat. So nilapitan nila ang Diyos. Pero meron pang kadugtong, hindi lang ang Diyos ang kanilang nilapitan. At ang mga espiritu na mga taong ginawang ganap. Ginawang ganap. So mga espiritu po, plural po ito. Hindi po ito singular. Kung tatanungin tayo mga Katoliko, sino bang mga espiritu na mga taong ganap ang nilapitan natin? Nagka-comply po tayo nito. Meron tayong Litany of Saints. Saint Francis, ang sagot natin, pray for us. Saint Paul, pray for us. So dito, ay malinaw na malinaw. Nilapitan ninyo ang Diyos na hukom ng lahat, hindi lang ang Diyos. At ang mga espiritu na mga taong ginawang ganap. Sa English, sa Hebrew chapter 12 verse 23, you have come to the assembly of God's firstborn children, whose names are written in heaven. You have come to God himself, who is the judge of all people. And you have come to the spirits of the redeemed in heaven. So, in heaven, who have now been made perfect. So, hindi na ito, mga kapatid, na mga kaluluwa na po ito sa mga taong ganap. No? So, malinaw na malinaw sa talang na ito, ay nilapitan nilang Diyos at hindi lang ang Diyos. Ang mga kapatid natin lumapit sa Diyos, pero dito, mga espiritu sa mga taong ginawang ganap, ay ang Iglesia Katolika ang nakatupad po nito. Sunod na talata. Dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay.
Kung sabihin ng ating kapatid, kukunin niya yung Deuteronomy chapter 18 verse 10, it refers to mga espiritista. Ating muna babasahin, ipakita mo Brother Jando, ang Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 12. Ito nakasulat. Posibleng gagamitin nila ito mga kapatid. Sa Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 12. Sino man sa inyong huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong maghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, sa 11, mga mananawas at mga sumasanggunis sa mga espiritu ng namatay. Tuloy, 12. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasuklam-suklam ni Yahweh, na yung Diyos. Pagkakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahin ninyo. So, it refers to the spiritista. Dahil ang simbahang Katoliko, so hindi nakakaalam, religion of distinction. Yung iba ay religion of no distinction. No? Karamihan nila ay ina-associate nila ito sa mga santo. No? Yung pong mga espiritu sa mga namatay na hindi banal, bawal po yun. Tinatawag po yun na necromancer. Conjuring up the dead. Bawal po yun. Nandiyan yun sa Jeremiah chapter 19, Leviticus chapter 19 verse 31. Basahin natin. Pakita mo Brother Jando. Leviticus chapter 19 verse 31. It refers to the spiritista. Ating basahin mga kapatid ha. Huwag kayong sasanggunin sa mga kumukausap sa mga espiritu ng mga namatay. So kakausapin mo talaga yung espiritu. Pero sa atin, hindi natin kinakausap. No. Nag-ask tayo for intercession. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Pero yung mga taong ganap ay lalapitan talaga sa Hebrew chapter 12 verse 23. So magkaiba po ito. Pero magkatulad pero magkaiba. So dahil ang Diyos ay Diyos, hindi sa mga patay, kundi Diyos siya sa mga buhay. Mababasa yan sa Matthew chapter 22, 31, 32. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba niyo nabasa sa kasulatan na sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Tingnan natin kung there is a specific text of the Bible. It refers to the prayer of the saints. Revelation chapter 8 verse 4, ito nakasulat, and the smoke of the incense with the prayers of the saints went up before God out of the angel's hand. So kitang-kita yung prayers of the saints. Basahin naman natin yung Revelation chapter 5 verse 8. And when he had taken the book, the 4 living creatures and the 4 and the 20 elders fell down before the Lamb, having each one a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. So, linaw na linaw dito, intercession of the saints. So 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 2, sabi ni San Pablo, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Sa Ephesians chapter 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So linaw na linaw, for all saints. So balikan natin yung sinasabi sa Hebrew chapter 12 verse 23. You have come to the church of God's people. God first, the only Son is over all things. God's people share in what belongs to His Son. Their names are written in heaven. You have come to God. He is the judge of all the people. You have come to the spirits of godly people who have been made perfect. So malinaw na malinaw dito. It refers to the saints. You have come to the spirits of godly people who have been made Last 10 perfect. minutes. Last 10 Naging ganap. minutes. At sabihin nila kung buhay pa, okay. Pero kung patay na, hindi na pwede na makatulong sa atin. Tingnan natin ang Sirach chapter 48 verses 13 to 14. At ito ang nakasulat. Walang gawaing hindi niya makayang gawin. It refers to the prophet. At nang namatay, pati bangkay niya ay nagpakita ng himala. Iba talaga yung maging banal, yung mga propeta. Nang nabuhay, gumawa siya ng maraming himala. At nang namatay, kapangyarihan niya ay kahanga-hanga. Sirach chapter 48 verses 13 to 14.
At itong aklat ni Propeta Sirach ay nakasulat din sa 2 Kings chapter 13 verse 21. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Minsan, may mga Israelitang naglilibing sa isang lalaki. Walang ano-ano. May natanawan silang pangkat na mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya't sa pagmamadali ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo, Propeta Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Propeta Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. So iba talaga yung yung mga banal. Kung makikipag-usap ka sa mga espiritu, hindi naman tayo nakikipag-usap sa mga espiritu kahit sa mga banal. So yung Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 12, hindi niya magagamit yun. Pati na ang Leviticus chapter 19 verse 31, it refers to necromancers, not about the intercession of the saints. Dahil mismo sa bibig ni Kristo, sa sabi ni San Lucas, sa Lucas chapter 16 verse 27, patungkol ito sa kay Lazaro at sa mayaman, na yung mayaman ay nasa impyerno, at si Lazaro ay nandun sa bosom of Abraham. At anong nangyari? Luke chapter 16 verse 27, patay na sila lahat, no? Itong mayaman patay na din, itong si Lazaro patay na din. Pero yung mayaman, nag-ask for intercession kay Abraham. Basahin natin sa Luke chapter 16 verse 27. Then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. So kita ninyo, yung mayaman ay nag-ask ng intercession ni Abraham na patay na. So kung gagamitin niya yung mga patay ay wala nang alam, it refers to the body. It refers to the soul, because the soul is immortal. Na sa atin merong immortal na entity, yung pong kaluluwa. At sa Matthew chapter 17 verse 3, ito transfiguration po ito. Buhay na buhay kahit namatay na si Moses, si Elias, patay na sila, pero buhay na buhay dahil ang Diyos ay hindi Diyos na mga patay. Diyos siya sa mga buhay. Sa Matthew chapter 17 verse 3, at nakita ng tatlong alagad, sina Moses at Elias, na nakipag-usap kay Jesus. So dito, mga banal po ito sa Old Testament, si Moses at si Elias, dahil mga propeta po ito. At sunod, Brother Jando. Kahit sa Luke chapter 8 verse 56, Brother Jando, si Abraham, sabi ni Kristo, matagal nang patay si Abraham, pero very conscious pa rin. Lagi pa rin, basahin ko muna. Natutuwa ang inyong ama na si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagagalak. So matagal na po namatay si Abraham, pero kita ninyo, nagagalak siya sa araw ng aking pagdating. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Lubos siyang natutuwa. So kahit matagal na, dahil ang Diyos ay hindi Diyos sa mga patay. Yung mga banal natin, kahit sila namatay, buhay na buhay. Basahin natin ang Revelation chapter 19 verse 1. Ipakita natin, Brother Jando. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Revelation chapter 19 verse 1. Babasahin natin sa English, bro. After this, I heard what sounded like the roar of a large crowd of people in heaven. So, nandun na yung mga tao sa langit, in heaven. Anong sinasabi nila? Saying, praise God, salvation, glory, and power belong to our God. At sabi naman ni San Pablo sa Philippians chapter 1, verses 22 to 23, ito nakasulat. Atin mo nang ipakita, Brother Jando, sa Tagalog. Ito ang sinasabi ni Apostol, kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapaki-pakinabang, sapagkat marami pa akong magagawang mabuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. Sa 23, may pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. So kung nakatulong siya sa nandito pa, tanong lalo na makatulong siya kung kapiling na niya si Kristo. So ito po ang patungkol sa intercession of the saints. At nilatad na natin sa early church writings sa 2nd century, si Origen, sabi ni Origen, church fathers, mga disipulo po ito ng mga apostol,
but not the high priest. Sabi niya, Christ alone prays for those who pray sincerely. But also the angels, not only the high priest, no, prays for us. But also the angels, pati na yung mga banal. As also the souls of the saints who have already fallen asleep. So hindi lang. So itong doktrinang ito, hindi lang matrace natin sa 1st century, sa 15th century, 1500. Hindi, kahit sa 2nd century. But not the high priest, Christ alone prays for those who pray sincerely. But also the angels, pati na yung mga anghel. And also the souls of the saints who have already fallen asleep. So, hindi ito basta-basta, hindi pa, wala pang protestante sa mga araw na ito. Patuloy tayo, si Cyprian of Carthage sa 253 AD. Matagal na po ito. Let us remember one another in concord and unanimity. Let us, on both sides of death, always pray for one another. Let us relieve burdens and afflictions by mutual love, that if one of us, by the swiftness of divine condensation, shall go hence first, our love may continue in the presence of the Lord, and Last 2 our minutes. prayers for our brethren and sisters not cease in the presence of the Father's mercy. So kahit kamatayan, hindi makapagpigil sa pagpanalangin sa mga Last 2 banal, minutes. no? Kahit si Propeta Jeremiah, bro, sa 2 Kings, nasaan yun, bro? Pakita mo yung 2 Kings, 2 Maccabees chapter 15 verse 14. Matagal na pong patay si Propeta Jeremiah. Pero ating basahin sa 2 Maccabees. Hindi mo pimipir, bro. So, mga kapatid, nag-search Brother Jando. So, pinipir to kanina pero nawala. So, malinaw na malinaw mga kapatid na kung mabasahin natin ang Hebrew chapter 12 verse 23, lumapit kayo sa Diyos, check. Yung mga protestante natin ay check din, lumapit sa Diyos. Pero sa sunod na talata, sunod na kadugtong ito, at lumapit din kayo sa mga espiritu sa mga taong ganap, ginawang ganap. So ito po ay ang kulang sa kanila. Sa atin ay klarong-klaro, linaw na linaw, biblical. So napatayo ko sa pagtindig ko sa katotohanan na hindi talaga ito unbiblical. Kahit yung mga church fathers ay nagpatunay na. So si Saint Ephraim of Syria, Brother Jando, babasahin natin. Your victorious martyrs who endured torments gladly for the sake of God. Wala pang protestante nito, 370 pa ito. God and Savior, you have boldness of speech toward the Lord himself. Your saints, intercede for us, who are timid and sinful men, full of sloth, that the grace of Christ may come upon us, and enlighten the hearts of all of us, so that we may love Him. So, sa taong 370. Time po. Sa Liturgy of Saint, wala na? Oras? Time na po. Time na po. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Back to you, Brother Sherwin. Sherwin? I think Sherwin is a technical problem kay Brother Sherwin. So, Bro Sherwin? Hello. Yep. So, ano na ba? Ano ba yung next na? Ayun. Yeah. Tawag doon, question and answer. Yeah. So, we welcome na natin tama ba, si Sir Ferdinand? Yes, Bro Sir Ferdinand. Ang magtatanong, tama ba? Yes. Siya mag-cross-examine kaya Father Gilgano. So, Yes. Bro Fernando, it's your bibigyan 7 minutes. 10 minutes. Tama ba? 10 minutes. 10 minutes cross-examination. Pasensya na sa mga nanonood dyan. Medyo hindi ko kabisado ang moderation. So, anyway, Sir Fernando, go ahead. Ask your questions. 10 minutes. Okay, thank you. At magandang gabi, kapatid na Darwin. Magandang gabi, kapatid na Fernando. Opo. Sa inyo pong presentation, ginamit niyo po yung Hebrew chapter 12 verse 23. At ito ay binabalik-balikan po ninyo kanina doon sa termino pong the assembly of the firstborn enrolled in heaven. So kanino po itong expression pong ito? Ito po ba ay tumutukoy doon sa mga namatay na tao na yung kanyang kaluluwa ay nasa langit na? Yun po ba ang ibig ninyo sabihin dito, kapatid na Darwin? Maraming salamat, Brother Fernando. Yes po. Malinaw na malinaw po. Yung mga espiritu na po yan. Hindi na po yan, wala na po yung katawan. Next question.
Okay. So next question po, ayon po sa talatang ito, sila po ba ay nasa langit na mismo ng pagkakataong ito, yung mga sinasabi ninyong namatay na yung kanilang espiritu na kinanonize ng Roman Catholic Church ay nasa langit na? Sila po ba yung tinutukoy dito sa 23, yung mga kinanonize ng Roman Catholic Church? Yes or no? Yes po. Next question. Okay. So, lilipat po ako dito sa Efeso, yung pong binanggit po ninyo, sa Efeso chapter 6 verse 18. Yan. Magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin. Yung po bang espiritu na tinutukoy nyo rito ay espiritu ng mga tao na kinanonize ng Roman Catholic Church na nasa langit na ngayon, na yung kanilang katawang lupa ay nasa libingan? Tama po ba ang unawa ko? So yung Efeso chapter 6 verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humingi at sumamo sa patnubay ng Espiritu. It refers to the third person of the Holy Trinity, kapatid. At yung mga panalangin ng mga banal, it refers to the third person. Pero dito sa Hebrew chapter 12 verse 23, basahin muna natin. Sabi mo, nasa langit na ba sila? Bro, Next question. Sir po, nabutan tayo ng time. Next question po. Okay. So, balikan ko itong Efeso 6:18. Okay? Sabi rito, magagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Kanino po ito idadaing? Sa banal na espiritu o doon sa mga espiritong kinanonize ng Roman Catholic Church na nasa langit na? Unang-una, kapatid, yung mga santo ay manalangin talaga sa Diyos. At pakita naman natin dito sa Hebrew chapter 12 verse 23, basahin natin, unto the general assembly and assembly of the firstborn who are registered a citizen in heaven, unto God, who is the judge of all, unto the spirits of the righteous, the redeemed in heaven. So nandun na sa langit, kapatid, who had been made perfect, bringing them to their final glory. So klarong-klaro, redeemed in heaven. Next question. Okay. Lalagyan ko ng categorical question yung aking tanong dito sa Efeso 6:18. Yun pong gagawin nilang pagdaing patungkol sa mga banal, kanino po yan ilalapit? Sa banal na espiritu o sa mga espiritu ng tao na kinanonize ng Roman Catholic Church? Dalawa po pagpipilian ninyo, kaibigang Gitgano, sa spirit o doon sa Holy Spirit o doon sa espiritu na kinanonize ng Roman Catholic Church ng mga tao. Okay, ito ang sagot. Malinaw na malinaw. I-connect natin sa Hebrew chapter 12 verse 23. Sabi dito, Objection, Mr. Moderator. Objection? Anong objection? Post time? Apo, categorical po ang aking tanong at hinihilingan ko po na sagutin po ng kabilang panig yung pong categorical questions. Okay. Categorical question. Pakiulit yung categorical question mo, Father Darwin. Nakuha ko na, bro. Nakuha ko na. Okay. So pakiulit yung categorical para both may... po, bro. Sa Diyos at sa mga banal. Dahil dito sa Hebrew chapter, sa talata na ginagamit mo, sa Efeso chapter 6 verse 18, i-connect din natin sa Hebrew. Both sa Diyos. Darwin, ay may concern yata ang ating moderator. I'm sorry. Okay lang. Wait lang po. Father Darwin, before we proceed po yung time ng ating kaibigan. So, pwede po tayong magsabi ng both kung yun yung sagot nyo. Pero, kailangan ko munang i-confirm sa inyo kung sasagutin nyo or mag-object kayo. So, gusto nyo po bang sagutin or mag-object kayo dun sa objection niya? Hindi ko mag-object. Sagot ko ay pwede sa Diyos at pwede din sa banal dahil binabasa natin Hebrew chapter 12 verse 23. Hindi naman magkasulangat yung salita ng Diyos. Okay? Categorical yan eh. Dapat mamimili na. Pagka hindi makakapamili, di ba may rules tayo na pwede sumagot ng 10 seconds ba yun or something? So pwede kang, meron po tayong rules and regulations, Father Darwin, na pwede mong hindi sagutin yung categorical, mag-explain ka ng 8 seconds. Ang sagot ko dyan ay dalawa. Na yes, para sa Diyos at sa mga banal. Dahil i-connect natin, hindi lang isang talata ang pagtindig ko dito. Okay po, wait lang po. Time lang po. So sige po, bibigyan ko po kayo ng 8 seconds time para I think hindi categorical yung sagot nyo. So bigyan ko po kayo ng 8 seconds. Sige po, Father Darwin, go ahead. Salamat, Mr. Moderator. So dito, hindi lang sila lumapit sa Diyos. Sa Hebrew chapter 12 verse 23. Pati na sa mga and you have come to the spirits of the redeemed in heaven who now made perfect. Okay. Next question tayo. 8 seconds time consumed. Go ahead. The next question, bro. Okay.
Apo, salamat po. So, next question po ay, meron po ba kayong mababasa mismo sa Biblia na mayroong mga namatay na tao na kina-canonize ng iglesia? Sa Biblia po, talata po ang aking hinahanap, kaibigang Darwin. Meron bang ganung talata sa Biblia? Mr. Moderator, objection. Patungkol na po ito sa canonization. So ang ating topic ngayon ay intercession. It is not about canonization. Counter? Bro, Fernando, meron kang counter objection? Opo, oo. Kasi sa Catholic, hindi ba bago tawaging santo yung espiritu na sa langit, yan po ay kinanonize ng simbahan. At tinanong ko po yan kanina, kinumpirma naman po niya yon. Kaya kinaklaro ko lang po ulit ngayon, meron bang talata ka kung ganun sa Biblia na yung simbahan nagka-canonize ng namatay na, o para mayroon tayong pundasyon na talagang mayroong espiritong buhay na nasa langit. Okay, I got it. So, since ang ayaw ni Father Darwin na sagutin yan, and he think that it is not part of his presentation, so maybe we can move on sa another question, bro, and pwede mo siyang dalihin doon sa iyong presentation. Okay, sige. Okay. Para mag-proceed lang tayo. Okay? Salamat. Okay. Proceed natin yung time. Your time still, you still have 4 minutes and 28 seconds, bro. Go ahead. Okay. Po, next question po, papaano po nagiging santo yung mga namatay na mga namatay na naglilingkod sa Diyos? Papaano po silang naging santo ayon sa Biblia? Objection, Mr. Moderator. So, Okay, ang topic objection. natin ay intercession of saints. Hindi tayo it refers to canonization na naman. Yung question niya, so sa topic natin, specific intercession. So, dinidefine ko yung term intercession. Hindi naman ako nag-prove dito ng canonization. How to be canonized. Hindi yan ang topic natin. Focus tayo sa intercession of the saints. Okay. So, any counter objection, Yes. Brother Negative? Yes, ang tanong ko po ay valid. Kasi sa paniniwala ng Catholic at sa presentation po ay namamagitan halos yung mga santo doon sa langit. Kaya kaugnay po doon sa presentation, yung tanong ko, paano sila nagiging santo? Paulit-ulit po kasi yung term na santo na ginagamit. Yun po ang pinapasok ko sa presentation. Okay po. So, I'm not a judge, mga brother, si Father Darwin or Brother Fernando. I'm just only a moderator. So, pero since ayaw ni Father Darwin sagutin yung tanong na yan and he think that it is not part of his presentation, so maybe we move on to another question, bro, because hindi naman siya categorical. So, move Mr. on tayo. Moderator, part yun ng kanyang presentation. Paulit-ulit niya yung Yeah, santo. I mean, I think that's how he think. Na Okay, hindi sige, part sige. ng kanya. Oo. Sige. So let us move na lang sa another question to para move on tayo. Okay. Yan. So pwede mo siyang dalhin, bro, sa sa rebuttal or sa presentation mo. Okay. Sige, bro, go ahead. Okay. Kanina po ay ginamit ninyo sila Elias at si Moises na nakipag-usap sa Diyos at pwedeng humingi ng o mag-address sa kanila. Ang tanong ko po sa inyo, si Elias po ba at si Moises, sila po ba ay patay na katawang narito sa lupa at ang kanilang espiritu ay nasa langit bilang santo? Sila po ba'y ganon, kaibigang Gatgano? Yes po. Sila po ay patay na yung except ni Elias, hindi siya namamatay. Mabasa niyan sa kasulatan, si Moses lang ay namatay. Dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, hindi Diyos siya ng mga buhay. So yung mga taong konektado sa Diyos ay hindi talaga literal. Physical lang namatay pero yung kaluluwa nila ay buhay na buhay. At yan po ay patunay na buhay talaga kahit matagal ng patay. Next question. Okay. Sa makatwid, hindi nyo pwedeng gamiting example si Elias. Kasi si Elias buhay nang nasa langit. Ang inyong doktrina, yun pong santong nasa langit, mga patay na pong katawan yun, buhay sa espiritu. Tama po ba na hindi siya dapat gamitin alinsunod sa inyong presentation kanina? Ang sabi ko, intercession of the saint. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Hindi Diyos siya ng mga buhay. Kung hindi siya pinatay ng Diyos, yan ay plano ng Diyos. Kasali na siya. Body and soul enters into heaven. Next question. Okay. Ang ipinagtatanggol niyo po bang intercession of the saints, yun po bang namatay na kaluluwa at yung espiritu na buhay sa langit, yun po bang inyong ipinagtatanggol? Yes or no?
hindi lang ang nasa langit, pati na yung living saints. Kahit tayo, pwede maka-intercede. Yan ang sinabi ko kanina. Lalong-lalo na yung mga banal na naging ganap. At sinasabi ni San Pablo sa Hebrews chapter 12 verse 23, na nilapitan pa ng mga tao. Next At question. Okay. So, punta naman ako kay Moises. Si Moises po ay namatay at nakita po natin sa inyong presentation na siya ay buhay. Yung po bang nakita sa kanya ay kaluluwa ni Moises o si Moises ay binuhay mismo ng Diyos? Unang-una, hindi sinasabi diyan na binuhay ni Kristo muli si Moses. So nagpakita talaga yung kaluluwa ni Moses at si Propeta Elias. So nakita diyan na nakipag-usap si Kristo. Sa matagal na, si Moses napatay. At si Propeta Elias ay dinala sa langit base sa kasulatan. So therefore, yung mga taong ito kahit matagal na, especially Moses, matagal na patay, buhay na buhay pa rin. Next question. Nakipag-usap pa kay Kristo. Okay, thank you. Next question ko po tungkol ulit po ito kay Moises. Alin po, nung namatay si Moises, alin ang dinala sa langit? Yung kanyang kaluluwa na nasa isipan ng Roman Catholic Church o yung kanyang katawan? Out of, Mr. Moderator? Objection, Mr. Moderator. Right, time stop. Objection. Yung kaluluwa. It is all about intercession of the saints. Just focus your question to the main topic. Don't create other topic about it. Counter? Meron kang counter objection, bro? Yes, pinresent po niya si Elias at si Moises. At si Moises bilang santo, pwede siyang lapitan. Kaya tinatanong ko po, si Moises ba? Alin ba yung dinala doon sa langit? Yung kanya bang kaluluwa na nasa perspective ng RCC o yung katawan? Valid po ang question, nasa presentation po yun. Since, I know for you it is valid, but for the other side, it is invalid. So, in order for us to move on, Brother Camacho, kung okay lang, so move tayo into another question. Since hindi siya categorical, so wala akong magawa. So, pwede tayo Mr. Moderator, dapat magpasya po kayo na ito ay valid kasi ginamit po niya si Moises eh. At ang pinatutunayan po ng kabilang panig, yung espiritu, yung kaluluwa ni Moises. Kaya kinaklaro ko po, dapat po itong sagutin. Kasi parang ang pagkakataon, I'm sorry Mr. Moderator, parang meron kayong pinapanigan sa pagkakataong ito. Okay, sige. So, I'll make sure yun na hindi ako may pinapanigan, no? So, Father Darwin, pwede mo bang sagutin yon? Sinagot ko na out of topic. So, that is my problem, bro. For him, out of topic, hindi ko siya mapipick up because I'm not a judge here. Ganon din sa'yo, bro, kung ganyan din ang gagawin sa'yo ni Father Darwin, hindi rin kita pwedeng pigain. So, ang lalabas nun is talaga magpuproceed tayo at dadalhin natin sa rebuttal lahat, no? So, hindi ko siya pwedeng pigain dyan eh. So, hindi rin kita pwedeng pigain kung gagawin din sa'yo ni Father Darwin. So, pasensya na, bro. Kailangan sige natin. Sana naintindihan mo ako, bro. Sige po, ginagalang natin. Okay, salamat. Okay, move tayo na another question. You still have 26 seconds, bro. Seconds na lang po yan? Yes, bro. 26 seconds. Wala na yan. Kasi sa tanong pa lang, ubos na yan. Thank you. Okay, are you going to waive your 26 seconds? Yes, wala na pong yan. Wala nang... Okay, sige. So, okay, set na natin siya in your 10 minutes. 20 minutes. So yan. So, ready ka na ba for your 20 minutes, bro? Yes, sir. Ready na para mag-present. Okay. So, Brother Sherwin, back to you. Okay, thank you. Medyo nag-iinit na yung dalawa, pati yung mga comment section natin. Mukhang may initan na rin eh. So, before we proceed, sir, nag-iinit na rin sa comment section. Before we proceed sa sa second prayer of the debate, let me call on Hogi. So she could read some of the comments of our brothers. Miss Hogi? If it's okay, brother, kung hindi nabasahin yung name, hindi basahin yung comment, just shout out na lang sa mga pangalan ng mga nagko-comment. Okay. Just to be fair sa mga debaters natin. Okay. Okay, so Miss Hogi? Yes, sir. Shout out ng mga name ng ating mga viewers. So, masyadong mainit ang batuhan ng mga comments. So, shout out natin ang mga names ng ating top commentor. Sir Gerson Malunes. Shout out po sa inyo, John Paul Talatayod. Si Sir Rans Lasan Moredo.
Ayan, ang ating mga top commenter and sharer. Thank you so much po sa pag-share ng ating live for tonight, no? Ayan, Sir June Reyes. Hello po, magandang gabi sa inyo. Sir Rascon M. Manjares. Sir, si Ma'am Adi Tehome, magandang gabi po sa inyong lahat. Let's share our live. Ayan, maraming salamat. Ayan, back to you, Sir Nash. Yan, maraming salamat. So proceed na tayo sa ating presentation ng negative side. Brother Fernando. Okay. Bro Fernando. Apo, So, ready ka na po. ba for your 20 minutes, bro? Yes, Your Honor. Ready na po. Yes, kung ready ka na, bro, you may take your 20 minutes now. Okay. So, sa pagkakataon pong ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay hangad natin na ang Diyos ang patuloy nating maitaas at ang kanyang katwiran ang siyang makilala ng buong sanlibutan. Ang inyo po ulit malit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., isa pong simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist Church na lagi pong tumatayo sa katotohanan at gumigiba sa mga mali pong aral. At salamat din sa atin pong platform at bilang negative side ay lahat po ng hindi ayon sa Biblia, hindi ayon sa katotohanan, yun po ang atin pong ininegate kung ating masasagasaan sa atin pong mga oras. Ano? Unang-una mga kapatid, kapansin-pansin, maraming hindi sinagot ang affirmative side. Ano po, marami siyang hindi sinagot. Lalo na kapag dumadako doon sa canonization. Bakit natin ito itinatanong? Kasi po, para po sa mga Roman Catholic Church. Ano? Objection, Mr. Moderator. Anong objection? Wait, post time tayo. Ang ating usapan is intercession, not canonization. Bakit napunta siya sa canonization? Wait lang po, Father Darwin, wait lang po. Actually, Father Darwin, that is his presentation. Pwede mo siyang dalhin yung kung ano yung mali niya para sa iyo. Halimbawa, mali yung presentation niya para sa iyo. Pwede mo pong dalhin sa rebuttal na sabihin doon na mali yung presentation niya. So that is his presentation. Kung that is his time, kung out of topic siya, makikita po yun ng ating viewers. So let him do kung ano yung gusto niyang i-present po according to the topic. So ito yung object, Brother Nas. Yes Dahil po. yung usapan natin is intercession, hindi canonization. Yes po, yes po. Mr. Moderator. Yes po, isang objection lang po tayo. So yun lang po, that is his presentation po, Father. So kung Okay, bro. doon siya nagpo-focus, it's up to him po. So hayaan na po natin yung mga audience po mag-decide kung mali siya o tama po siya. Yan po. Salamat, Mr. Moderator. Okay po. So proceed tayo, bro. Yes. Sige. Okay. Your time is you still have 18 minutes and 33 seconds, bro. Go ahead. Okay, so mga kapatid, napapansin nyo sa una ko palang paglalatag, ang laki na ng pinangangambahan ng panig ng Roman Catholic Church. Bakit natin tinatakil itong canonization? Sapagkat bago maging santo ang isang taong namayapa ang kanyang katawang lupa at ang kanyang espiritu bago maging santo sa langit, ito po ay kinakanonize ng Roman Catholic Church. At isang magandang pagkakataon sana ito para mapatunayan ng affirmative side na yung mga namatay na katawan, na yung kaluluwa di umano ay umakyat sa langit, ay talagang santo talaga. Kaya tinatanong natin, paano sila nagiging santo? Ang bagsak talaga niyang canonization. At ito mga kapatid, nang binubuo po ang dialogue na ito, nangako ang kapatid na Nash, kung natatandaan ng kapatid na Nash, ng aming pag-uusapan ay yung mga santong kinanonize doon sa langit. Pero bakit ang lumalabas ngayon sa presentation ng affirmative side ay hindi pumasok sa aming pinag-usapan? Yan. So, walang dapat pangambahan dito. Walang dapat katakutan. Lahat dapat sagutin sapagkat may kinalaman ito sa pagiging santo ng isang taong namatay ang katawan. At yung espiritu na pwedeng lapitan, di umano'y kinanonize kaya naging santo ang tawag doon sa langit. Halimbawa, yung kanilang Pope. Bago tawagin santo, kinakanonize muna. Di ho ba? Yun ang ating pinupuntahan. Ngayon, yung tanong natin, saan sa Biblia? Kasi tinanong natin, sabi niya, opo, ang church ang nagkakanonize. Tinanong natin, saan sa Biblia, saang talata ng Biblia na ang church nagkanonize ng mga namatay na tao?
para yung kanilang kaluluwa sa perspective ng mga Roman Catholic Church ay maging santo sa langit. Iniwasan ho uli na sagutin. Bakit iniiwasan? Dahil mabubuko, malalaman ng tao ang buong katotohanan. Mamaya ho hilingan natin ang presentor, ang affirmative side. Mag-focus siya sa kanyang pagpipresent doon sa mga santo na sa mga santong iniisip nila na kinanonize na doon sa langit na sila'y nilalapitan. Ulitin ko, yun po'y mga namatay na katawan at binuhay ang espiritu o buhay ang espiritu na kinanonize sa langit. Kaya sila'y naging santo. Yun ang ititindig ng affirmative. Hindi niya ititindig yung mga santong nandito sa lupa. So mapapansin natin yung kanyang mga yung talata na kanyang mga ginamit mga tao po itong buhay dito sa lupa. Halimbawa, tingnan niyo dito sa 6:18 ng Epeso. Tingnan, iniwasan po ito ng pagsagot. Sabi rito, na magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magagpuyat sa buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Walang sinasabi rito na sila ay dadaing doon sa mga santong nasa langit na kinanonize ng RCC at yung kanilang katawan ay nasa lupa. Hindi ito tumutukoy doon. Sapagkat yung tinutukoy dito na idadaing patungkol sa lahat ng mga banal, yan po'y mga buhay, mga kapatid. Hindi po yan patay. Mga buhay po yan. Ituloy nyo lang ang talata hanggang talatang 20. Buhay po yan, hindi patay na katawan ng espirito'y kinanonize para maging santo. Yan ibig sabihin, sumablay ang pagkagamit ng talata. Hindi kumampi sa paniniwala ng Roman Catholic Church. Dito pa lamang sa isang talatang ito, masasabi na nating hindi tunay ang turo tungkol sa intercession of the saint na yan ay mga kinanonize na espiritong nasa langit. Hindi totoo yan. Sapagkat una pa lang, sumablay na sa tanungan, ikalawa, sablay din ng Epeso sa 6:18. Yan. Ngayon, puntahan natin itong Hebreo 12:23. Hebreo 12:23. Alam niyo po ba mga kapatid, na yung spirit who are redeemed in heaven, wala po yan sa Greek manuscript. Yun ang dapat maintindihan ng presentor. Hindi niya ito pwede ikapit sa kanilang paniniwala. Ikalawa, tinanong natin, yun bang paniniwala nilang ito na ito ba ay yung mga nasa langit na espiritu? Oo daw. Kasi sa kanila pong official stand dito sa United States Conference of Catholic Bishops, ganito ang ating mababasa sa Hebreo 12:23. And the assembly of the firstborn enrolled in heaven, and God judge of all, and the spirit of just made perfect. Tignan po ninyo sa bandang ibaba ng Catholic Bishop United States Conference, ganito ang nakalagay. Mayroon po yung asterisk. The assembly of the firstborn enrolled in heaven. This expression may refer to the angels of Hebreo chapter 12:22. Or to the heroes of the Old Testament. Hindi tumutukoy sa mga namatay na katawan na kinanonize ng Roman Catholic Church at naging santo ang kanilang espiritu sa langit. Sablay na naman ang paggamit ng Hebreo 12:23. Kaya paano makapananayo ang affirmative side sa kanyang gustong panindiganan? Maaring maitindig niya, kaya lang mali ang kanyang itinitindig. Hindi ayon sa banal na kasulatan, hindi ayon sa katotohanan. And take note mga kapatid, sa pagkakataon po ito bilang affirmative, pipiliin ko po na gibain ang kanya pong maling paniniwala. Gigibain ko lamang ang kanyang paniniwala. Hindi muna ako magtatayo ng aming paniniwala. Yan ang aking gagawin sa pagkakataong ito. So marami nang sumablay mga kapatid, Marami nang sumablay. Ngayon, punta tayo doon sa pahayag 5:8 na ginamit po niya o Revelation o Apokalipsis. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na nilalang na buhay, ang 24 na matatanda,
may hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamangyan. Ito ang panalangin ng mga banal. Yung pong praise dito, na yung 4 na nilalang na buhay at yung 2 matatanda, 24, yung 24 elders, hindi ito tumutukoy sa mga namatay na katawang lupa at buhay raw sa espiritu dahil kinanonize ng simbahang Katoliko para maging santo na nasa langit. Hindi ito ang sinasabi rito. Maling aral yon. Hindi maititindig yung paksa gamit ang Revelation chapter 5 verse 8. Ano po? Yan. At sabi ng bago gawin ito, nagkasundo kami ng kapatid Anas na hindi tatakbuhan ng kapatid ng kaibigan nating si Darwin Gitgano yung kanyang pagpapatunay na dapat ang pupuntahan lamang niya ay yung pong mga namatay na tao na ang katawang lupa ay nasa lupa at ang espiritu nasa langit bilang santo na kinanonize ng Roman Catholic Church. Yun dapat ang kanya lamang ititindig. Ano po? Yan. Kaya mapapansin ho ninyo hindi talaga nakapananayo, hindi nakatitindig. Ngayon, ginamit to si Elias. Mapapansin ninyo, si Elias mga kapatid, hindi naman ito namatay. Hindi ito namatay na ang katawang lupa na ilibing at yung kanyang espiritu kinanonize ng simbahan at naging santo sa langit. Ginamit itong pundasyon ng Catholic Church, hindi naman pala kakampi sa kanila. Nakita ninyo mga kapatid? Dapat hindi si Elias ang ginawang example dito. Dapat yung mga taong sa Diyos na namatay ang kanilang katawang lupa, kinanonize ang espiritu para maging santo. Yun dapat ang kanilang ginamit na talata sa Biblia. At kung meron nun sa Biblia. Yan. So hindi nakapanayo mga kapatid. Tungkol kay Moises. Ito iniwasan din po. Ayaw din sagutin. Kasi masusukulo Alin ba yung dinala sa langit? Yun bang kanyang kaluluwa na nasa isipan ng Roman Catholic Church o yung kanyang katawan? Hindi ho sinagot Bakit? Maiipit. Maiipit sa talatang ito, dito sa sitwasyong ito. Lalong hindi makapananayo ang Roman Catholic Church. So, nadibak natin mga kapatid ang kanila pong posisyon. Wala kaming tutol doon sa mga buhay. Tandaan ninyo, wala kaming tutol doon sa mga buhay na tayo'y magpapanalangin sa isa't isa. Sapagkat may concern tayo doon sa mga binanal ng ating Panginoong Hesus na buhay. Yan. Ang kino-question natin dito, yung mga taong namatay na, at ang kanilang kaluluwa o yung kanilang espiritu, yun ang nasa langit gawa ng canonization. Okay? Yan. So, hindi pumasa sa pamantayan ng Biblia ang kanila pong paniniwala. Hindi nakapasa. Yan. Kaya maganda itong pag-uusap natin ito Maging yung kanilang maging yung kanilang official na paninindigan nakakampi sa atin. Yung United States Conference of Catholic Bishop kampi sa atin, hindi sa kanila. Ayan, alin lang ang kumampi sa kanila? Yung binasang CCC, 956 natural. CCC, alam ka naman na mali ang babasahin nila tungkol diyan. Pero nagpapatunay ang United States Conference of Catholic Bishop, ito talaga ang kanila pong stand. So, nadibang natin mga kapatid, hindi po nakapanayo yung kanyang gustong panindiganan. Ano po? Yan. Ngayon, lipat tayo dito sa ikalawang hari. Yan, ikalawang hari. Papasa kaya ang ikalawang hari, Kapitulo 13, talatang 20 hanggang 21. Doon Last 5 minutes. Last 5 minutes. Yes, thank you. Tungkol kay Eliseo. Sabi rito, namatay si Eliseo at kanilang inilibing siya. Noon, ang mga pulutong ng mga Moabita ay laging sumasalakay sa lupain sa panahon ng tagsibol. At habang inililibing ang isang lalaki, kanilang natanaw ang isang sumasalakay na pulutong. At ang lalaki ay inihagi sa libingan ni Eliseo. At nang sumagi ang tao sa mga buto ni Eliseo, siya ay muling nabuhay at tumayo sa kanyang paa.
Ang tinutukoy ba rito, yung espiritu o kaluluwa ni Elias? Hindi po. Yung mismong katawan ni Elias ang nasagi. Hindi ito tumutukoy doon sa namatay na katawang lupa at buhay sa espiritu na ikinanonize ng Roman Catholic Church na dinala sa langit para isagawa ang intercession of the saint. Hindi po. Hindi po pumapasa ang paniniwalang yan sa sinisiping talata ng Ikalawang Hari 13, 20 at 21. Sapagkat ang sinasabing tiyak lamang sa talatang ito, yung bangkay ni Eliseo, yun ang nasagi. Yung buto ni Eliseo, yun ang nasagi. Hindi ito intercession of the saint. Na nasa langit na yung mga espiritu na kinanonize nila. Ayan. Kaya hindi ho pa rin nakakapasa mga kapatid at mga kaibigan. Hindi nakapagpunyagi ang maling aral. Kaya ako'y nagpapasalamat nagkaroon ng ganitong pag-uusap. Na patunayan natin sa pamamagitan ng ating pag-denegate, sa pamamagitan ng ating pagiging negative, mali talaga ang turo ng Roman Catholic Church patungkol dito. Yan. Ngayon, marami pang mga ginamit na talata. Doon sa Revelation chapter 19 at chapter 19. Tingnan ho ninyo, makakapasa kaya uli? Chapter 19 verse 1. Ganito ho ang atin namang mababasa. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig na ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Alleluia, Alleluia, kaligtasan, kalulatian, at kapangyarihan na nauukol sa ating Diyos. Tapos, itinakbo niya po ito sa 23. Puntahan din natin yung Last 2 talatang. minutes. Last 2 minutes. Okay. Ang sabi rito, talatang 3 muna tayo, 2 muna, para masubaybayan natin. Matapos nating mabasa yung talatang 1, pagbaba natin sa talatang 2, sapagkat tunay na matuwid ang kanyang mga paghatol, sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot na siyang nagpapasama sa lupa at ng kanyang pakikapid at iginanti niya ang dugo ng kanyang mga alipin sa pamamagitan ng kanyang kamay. At sila'y muling nagsabi, Alleluia, ang usok niya ay napapailan lang, magpakailanman. Yung talatang 1, mga kapatid, hindi ito kumakampi sa intercession of the saint, na yung kanilang katawan nasa lupa at ang kanilang espiritu o kaluluwa kinanonize para maging santo. Hindi ito ang tinutukoy dito, mga kapatid. Yan. Hindi pa rin ito nakapasa. At yung sinasabi ni Apostol Juan na gusto niya na ring makasama ang Panginoong ang Diyos. Yan po ay tumutukoy yung statement na yan sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, na kung saan ang mga banal na nangamatay kay Kristo ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng tinig ng ating Panginoong Kristo. Unang Tesalonica Kapitulo 4. Yan. Mangyayari yan pagdating ng ating Panginoon na ang mga banal sasalubong sa alapaap upang makasama ang Panginoon magpakailanman. Yan po ang sinasabi ni Apostol Juan. Hindi yung katawang lupa na namatay. Time. Tapos na. Ayun. Salamat. Maraming salamat, Brother Fernando Camacho, sa iyong presentation. So, dadako na tayo ngayon sa 10 minutes question and answer. So, ready ka na po ba, Father Darwin, for your 10 minutes cross-examination para kay Brother Fernando? Ready na po. Na-off ko po yung microphone ko dito sa kita. So, kung ready ka na, Father, so your 10 minutes will start now. So, unang tanong, Brother Nas, sa Luke chapter 16 verse 27, itong si Abraham dito, buhay pa or patay na? Okay. Maliwanag po na hindi ko pa ho ginamit yung talata pong yan. Yes or no? Mamaya po ninyo itanong. Mr. Moderator. Ang tanong ko, Mr. Moderator, sa Luke chapter 16. Moderator's time. Okay, ano pong objection, Father Darwin? Categorical po yung question ko, no? Dito po ay patay na po si Abraham dito. Sabi niya kanina, bawal na manalangin sa patay. So sa Luke chapter 16 verse 37, sabi dito, Mr. Moderator, yes, ang dapat bro. na mag-object, hindi ang nagtanong.
Hang on. Kaso na siya na yung nauna ko nabigyan, di ko napansin yung unang mo objection. Pasensya na. So, bibigyan din kita counter objection, bro. So, ano yung objection mo, Father Darwin? Sabi niya kanina sa kanyang negative side na yung mga patay ay hindi dapat dalanginin. I'm sorry, Mr. Kaibigang Gitgano. Ma-interrupt lang man po kita sandali. Ano ho? Mr. Moderator, Ano yan, bro? paanong makakapag-object ang nagtatanong? Di ba dapat ang mag-o-object una ang tinatanong? Kasi, Kung yung sorry. kanya tanong ay pasok. Okay, ganito, bro. Kasi kanina, nagkasabayan kayo ng salita, kaya hindi ko yun napansin. So, Kaya anyways, kahit anyways, Mr. Moderator, negative dapat ang mag-object. yeah. Okay, sige, bro. Kung yan yung request mo, sige, bibigay ko yung request mo para maramdaman mo fair. So, bigay ko sa yung request mo, bro. Sige, go ahead. Then, bibigyan ko si Father Darwin ng another objection niya counter para sa iyo. Sige, bro, go ahead. Ano yung objection mo, bro? Okay. Sa rules kasi natin, ang itatanong, dapat yung nilatag lang. Hindi ho ba dapat ganon? Yun ho ang aking ino-object. Kaya, hindi po valid ang tanong. Next question. Okay, Father Darwin, meron ka pong counter objection. I-qualify ko lang na yung tanong ko. Sabi mo kanina, bawal na manalangin sa patay. Totoo yun, hindi? Yes, bawal manalangin sa patay kasi ang dinadalanginan, ang Diyos. Yung patay, hindi dinadalanginan yung patay yun eh. At walang turo sa Biblia na yung patay, dapat dalanginan ng mga buhay na banal. Salamat. Next question. So, Luke chapter 16 verse 27, sabi dito, basahin ko muna. Sabi dito, sa English bro, Luke chapter 16 verse 27, ito ang nakasulat. Then he said, sa mayaman, I prayed they, their forefather, refers to Abraham, ang tagal ng patay, that thou wouldest send him to my father's house. Ang tanong, sang-ayon ka ba dito? Can I object again, Mr. Moderator? Anong objection? Maliwanag po sa ating rules na kapag hindi pa ipinresent, hindi pa dapat itanong kahit madaling sagutin ang kanyang tanong. Okay, sige. Counter objection, Mr. Moderator. Objection, Father Darwin? Ginagamit ko na yan kanina, ng tanata. Okay. Since ayaw sagutin din ng kabilang panig, Father Darwin, actually wala po akong magagawa dyan. So we have to proceed into to another question. Since pwede mo po siyang dalhin sa rebuttal, kung sa tingin niyo po na mali yung sagot niya or hindi niya kaya sagutin, kung yung tingin niyo, dalhin niyo po sa rebuttal. So proceed po tayo to other question po para magtuloy-tuloy po tayo. Sunod na tanong, kapatid, sabi mo mga anghel, ang Hebrew chapter 12 verse 23, totoo po ba yun? Hindi po ako ang nagsabi. Binasa ko po dito sa United States Conference of Catholic Bishops. Ang inyo pong iglesia ang nagsabi po nito. Binabasa ko lamang po. Malinaw na nakalagay dito. The assembly of the firstborn enrolled in heaven. This expression may refer... Next question. Sunod na tanong. Nandito din ako, United States Conference of Catholic Bishops. Ang tanong ko, bakit pinutol mo? Hindi mo tinuloy? Hindi pinutol. Yung binibigyan kong pansin, yung praise na merong asterisk. Nakikita naman dyan na may asterisk yan. The assembly of the firstborn enrolled in heaven. This expression may refer to the angels of Next question. Pwede patuloy mo na pagbasa ng buo? Dahil pinutol mo eh. Pwede patuloy mo pagbasa. Objection, Mr. Moderator? Okay, objection. Time stop. Ano pong objection? Yes. Yung pag-uutos ay hindi po ina-allowed. Magtanong lamang po. Father Darwin, meron kang counter objection? Ang tanong ko, hindi na ako mag-counter. Bakit pinutol mo? Okay, wait lang po. So, time check muna tayo before tayo magtanong. Time check, we still have 7 minutes and 46 seconds. Go ahead, Father Darwin. Sinabi ba dyan na it refers only to the saints, to the angels? Yes or no? No, pero yun ang ibinibigay ng United States Conference of Catholic Bishops. Kahit na ituloy po ninyo yan, kahit yan umabot doon sa love his children, hindi pa rin nagpapatunay na yung mga namatay na katawan, ang mga namatay na tao na ang katawan nasa lupa, kinanonize ng Roman Catholic Church, naging santo ang kanilang kaluluwa sa langit ng Espiritu. Sunod na tanong, bakit pinutol mo, hindi mo tinuloy? Hindi po pinutol yan. Nag-emphasize lang po ako riyan. Yun pong 12:23
wala na pong karugtong yan. Ang karugtong yan, 12:24 na. Iba po yata tinitignan ho ninyo eh. Next question. Baba pa ninyo. Nandito sa aking kamay, sinusundan kita. The assembly of the firstborn enrolled in heaven. This expression may refer to the angels or to the hearers of the Old Testament and to the entire assembly of the New Covenant. Bakit hindi mo ito tinapos? Ang kinuha ko dyan pag-emphasize, kahit na isama natin yan or to entire assembly of the New Testament Covenant, hindi nagpapatunay yan na yung mga namatay na katawan ng mga tao, yung kanilang espiritu dinala sa langit at ginawang santo ng Roman Catholic, hindi yan ang tinutukoy po riyan. This expression may refer to the angels and the heroes of the Old Testament or the assembly of the New Testament Covenant. Wala Next yung question. doktrina ninyo dito. Sunod na tanong, sabi mo mga anghel, sa Hebrew chapter 12 verse 23, sa pagkalatang pulong at iglesia ng panganay na tatala sa langit at sa Diyos ng hukom na lahat at sa mga espiritu ng mga taong ganap. Sang-ayon ka ba dito? Na tao ito, hindi ito mga anghel. Yes or no? Sang-ayon ako sa Hebreo 12:22, ang sagot ng inyong United States Conference Catholic Bishop, the assembly of the firstborn enrolled in heaven, this expression may refer to the angel of Hebreo 12:22. Sa makatwid, may problema ang inyong doktrina. Next Ito question. sinaside ko lamang. So sang-ayon ka na tao ito, hindi ito mga anghel. Yes or no? Sabi, no, sang-ayon dito sa United States Conference of Catholic Bishop. Ulit. This expression may refer to the angel of Hebreo 12:22. Kaya ang sagot ko, hindi sang-ayon ang United States Conference sa gusto po ninyong patunayan ngayong gabi. Next question. Next question. Kung i-atras natin yan, it refers also to the angels. Kung sa panghuli, it refers also to the person who made perfect. So, Hebrew chapter 12 verse 23, sang-ayon ka ba na ang mga espiritu na tinutukoy dito, hindi lang mga anghel, kundi mga tao din na naging ganap? Yes or no? Hindi sumasang-ayon ang United States Conference, Catholic Bishop, sa gusto ninyong patunayan. Kasi yung expression na refer to the angels nakatutok sa Hebreo 12:22. At yung namang the heroes of Old Testament nakaturo sa Hebreo 11. Kaya hindi sumasang-ayon ito sa inyong doktrina. Siguro, kayo muna magdebate doon sa inyong iglesia. Next question. Ano yung stand? Okay. So, sa Hebrew chapter 12 verse 23, sang-ayon ka sa Hebrew na tao ito. Sa Hindi. Hebrew, ikaw ang tinanong ko. Ikaw, hindi yung conference. Ikaw, sa'yo. Sang-ayon ka ba nito? Yes or no? Hindi sumasang-ayon ang United States Conference of Catholic Objection, Bishops. Mr. Moderator. Okay, Wait. objection. Ngayon, kundi magigiba. Anong objection? Ang tanong ko ay hindi sa CBCP, sa United Conference of the Philippines, Bishop Conference of the Philippines. Ang tanong ko ay Hebrew chapter, yung opinion niya, hindi yung nasa CBCP. Sinagot niya yung unang tanong ko, pero itong tanong ko na Hebrew chapter, sabi niya mga anghel eh. So, sang-ayon ka sa sinabi sa CBCP, mga anghel yan. At hindi yan tao. Sang-ayon ka. Okay, meron ka counter objection? Yes. Wait. Meron ka bang counter objection or gusto mong sagutin yung tanong ni Father Dan? May counter po ako, may Okay. counter. Anong Ang counter tanong, objection? ang tanong po niya ay categorical question, yes or no. Sinagot ko na ng categorical questions. Ano pa nirereklamo? Okay. So, Father Darwin, kung sinagot niya yung categorical ng yes or no, so wala tayong magagawa kung yun yung pinakasagot niya. Dalhin po natin yung mga errors or yung mga maling sagot sa tingin natin dun sa ating rebuttal para makapag-proceed po tayo. So, Sunod, okay lang po ba? sunod na tanong, kapatid, na Wait lang po, Father. Wait lang po. Time check tayo. We still have 3 minutes and 23 seconds. minutes. Meron kang 3 minutes. So, sinagot mo na ako sa CBCP. Dito sa Hebrew chapter 12 verse 23, sa inyong doktrina naman, sino ba itong mga espiritong na naging ganap? Mga banal ba ito o hindi? Yes or no? Hindi po ako magtatayo ngayon. Sa presentation ko, nilinaw ko yan, bilang negative, magigiba lamang ho ako. Kaya hindi nyo ako mapipiga na magtatayo ng aming pananampalataya sa pagkakataong ito. Bilang negative side, ang tungkulin ko lamang at mas pinili, gibain ang maling aral ng Roman Catholic Church. Kaya mula kanina, hindi pa napapatunayan na Next yung mga question. taong namatay ay santo na. So, itong mga espiritong ganap sa Hebrew chapter 12 verse 23, buhay pa ito para sa'yo? Yes,
Mga buhay po yan. Buhay. Hindi yan yung mga taong namatay. Ano? Kasi yung ginamit po diyan, no, na termino sa Greek, tumutukoy po yan sa mga buhay. Oh, na hindi yan yung namatay na tao na kinano na isang kanilang espiritu para maging santo sa langit. Oh, hindi ho, mga kapatid. Kaya yung pong talatang ito hindi kumakampi sa Roman Catholic Church teaching. Next question. Dito sa New Living Translation, Protestant translation po, and you have come the spirits of the redeemed in heaven. Ano po ba ang Tagalog ng redeemed in heaven? Siguro kayo ang mag-present yan mamaya. Ano? Kasi baka magbigay ko ng kahulugan, iba naman sa iniisip nyo. Okay? So next question. Next And you have question. come the spirits of the redeemed in heaven who have now been made perfect. Sangayon ka ba nito? Pwedeng yes, pwedeng no. Kasi yung spirit who are redeemed in heaven ay wala po sa Greek manuscript. Yan ay implied lamang ng mga translators ng Biblia. Patunayan nyo siguro yung spirit who are redeemed in heaven. Siguro patunayan nyo na yan ay nasa teksto ng Hebreo 12:23 ng Next question. Greek New Testament. So, ini-implied mo ba na mali ito? Ikaw ang tama? Yes or no? No, may pagkukulang ang pagkakasali niyan. Kasi implied lamang po yan. Hindi yan mababasa sa Greek New Testament. May pagkukulang yung ginamit po ninyong version. Next question. Patunayan ninyo na meron nyo sa Greek. Sunod na question. Dahil negative ka, mababasa mo ba na ang mga spirit na ito ay hindi galing sa langit? Meron ka bang talata dyan na hindi ito from redeemed in heaven? Meron ka bang isang version dyan? Yes or no? Meron. Yan ang mismong talatang ginamit ninyo. Oh, yung sinasabi ninyo, yung ginagamit ninyo na talata, nakalagay dyan. Time. Na. Sayang. Ayun. Time. Yan, medyo mainit ang ating debate sa araw na ito. Ayan. Ayan. So, back to you, Brother Sherwin. Alright. Mainit nga, tama ka nga. So, marami actually akong nababasa mga comments, talagang kahit sa mga nagko-comment, talagang mainit eh. Talagang patok sa takilya ba yung debate natin ngayon. Sa ngayon, anong meron na tayo? Brother Sherwin, flex ko lang ang ating viewers dito. We have also almost 100 viewers dito sa ating YouTube, and meron din tayong 155 viewers sa ating Facebook channel. So, yan. So, can we proceed na sa ating next topic, Bro Sherwin? Okay, sige. Ang ano natin is rebuttals, di ba? 10 minutes. Yeah. So, rebuttal na tayo. So, rebuttal sa 10 minutes. Hang on. Ayusin ko lang yung time. So, Father Darwin, are you ready for your rebuttal? Yes po. So, we have 10 minutes rebuttal, Father Darwin. So, kung ready ka na. Sige po. Okay, you may take your 10 minutes now. So, maraming salamat, Brother Nas, at sa ating mahal na kapatid na Brother Fernand. So, binasa niya yung United Conference na ipakita natin dahil pinutol niya eh. Yung presentation na it refers only to the angels. Pero sinundan natin ang Conference of Bishops dito sa Hebrews chapter 12 verse 23. The assembly of the firstborn enrolled in heaven. So, nandun na sa langit. Sabi niya kanina, wala pa eh. Nandun pa sa, wala pa up. This expression may refer to the angels. May refers to the angels. No? Of Hebrews chapter 12 verse 23. Ating basahin sa, atras muna natin sa Hebrews chapter 12 verse 22, Brother Jando. Ating basahin sa Hebrews chapter 12 verse 22. Ating basahin na it refers not only to the angels. Okay, ating basahin. Datapwat, nagsilipat kayo sa bundok sa Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. So it refers to the angels. Very biblical yung sinabi ng mga obispo. Pero dito sa sunod na karugtong, sa pagkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nagtatala sa langit at sa Diyos na hukom sa lahat at sa mga espiritu sa mga taong ganap na pinagsakdal. Atin mo nang babasahin yung English, Brother Jando. Atin mo basahin, malinaw na malinaw po ito kahit hindi tayo mag-translate dahil very explicit, mga kapatid. You have come to the assembly of God's firstborn children, whose names are written in heaven.
You have come to God. Hindi lang sa Panginoon. You have come to God Himself, who is the judge of all people. And you have come to the spirits of the redeemed in heaven, who have now been made perfect. So malinaw na dito, pinutol ng ating mahal na kapatid yung statement ng mga obispo. Kung i-atras natin, it refers to the angels. Pero yung kasunod, to the heroes of the Old Testament. Yung mga banal sa Old Testament, heroes of the Old Testament, or to the entire assembly of the New Covenant. Yung mga banal natin na ano na dito sa New Covenant. Sino ba yung mga banal natin? Si San Pedro, si San Pablo. It refers to the entire assembly of the New Covenant. Hindi niya ito pinatuloy. Akala siguro niya hindi natin makuha yung referensya niya. Kumplitong-kumplito po tayo. Pero hindi niya alam na meron din silang intercession of saints, no? So sinabi ko kanina na hindi lang ang mga buhay maka-intercede sa atin. Yun ang sinasabi ko. Gumagawa siya ng kwento, no, ng canonization of the saints. No, hindi ko naman pinipresent yun. Malinaw na malinaw yung ating pinupost. Kasi siya hindi niya nabasa yon. Pinupost natin intercession of saints. At klarong-klaro dito sa kanilang Canadian Union Messenger. Ano ang nakasulat? And supplication for all saints, when the Spirit shall have accomplished His purpose within us. Our care for others will be as for ourselves. We grow most when we feed others. Therefore, our prayers, labors, and studies should be mostly for others. When Job prayed for his 3 friends, Job, God accepted him. So, nandito, supplication of all the saints. Nandyan yan sa kanilang, sa kanilang official na turo, mga kapatid. At dito din sa Sabbath School Lesson Quarterly, ito ang nakasulat. The altar of intercession. Meron talagang intercession. Saints, prayers, enter heaven. So, ito pong mga taong ito ay nasa lupa pa. Pero sabi nila, the altar of intercession, how are the prayers of the saints presented before the heavenly throne? So, sa ibang bro. So, dito, makita natin na meron din silang intercession of the saints. At yan ang ating presentation. Buhay man, meron tayong living saints, meron ding mga santo na mga spirit na. At ito po ang nakasulat sa Hebrew chapter 12. Dito, meron pa silang living saints, no? Sabi nila dito sa kanilang aklat, page 37, sa Sabbath School Lesson Quarterly, He gazed on the grave of the sleeping saints. Meron pang mga santos na natutulog. Then raised his eyes and hands to heaven and cried, awake, awake. Awake. Saan yun, Brother Jando? Sunod, Brother Jando. Ye that sleep in the dust and arise. Early writings, page 16. Just imagine, klaro-klaro dito. Meron ding kahit yung mga nakahimlay ay kinukonsider nilang sleeping saints. Meron ding living saints. Are changed in the moment, in the twinkling of an eye, and caught up with the risen ones. And together they meet their Lord in the air. So meron ding sinasabi nilang sleeping saints, no? At klarong-klaro dito na what event marks the beginning of the millennium? Kasunod ba dyan do? So malinaw dito na meron silang intercession of the saints. Dito sa Canadian Union Messenger. Sabi dito, Paul tells us to pray always with all prayer and supplication. Other term po ito sa intercession in the Spirit. And watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Yan po ang punto natin. Prayer of all saints. At Hebrew chapter 12, verse 23, Brother Jando. Balikan natin. Yan sabi niya, anghel lang yan. No? Pero basahin natin kung anghel ba ito sa Tagalog, Brother Jando. Sa 23. Ito ang nakasulat, mga kapatid. So, yung conference, totoo yun. Kung bubuuhin natin ng pagbasa, it refers also to the spirit of the just. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos ng hukom ng langit. So hindi lang ang Diyos ang nilapitan nila. At ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap, mga espiritu na po ito. Sabi niya mga anghel lang. Hindi naman yan sinasabi ng CCC. Conference of United Conference of Bishops. So sa presentation niya, kung nakikinig kayo, parang it refers only to the angel. Sabi niya, mga anghel lang yon. Pero sinusundan natin. The assembly of the firstborn enrolled in heaven, this expression may refer to the angels. Or, kung hindi tayo nakakuha nito,
Parang naging totoo yung presentation niya. Or to the heroes of the Old Testament and to the entire assembly of the New Covenant. It refers to even to the new called chosen people of God. The church he founded. So, malinaw na malinaw. Sabi niya, yung mga patay, no, tinanong ko siya kanina, no, sabi niya sa akin, hindi tayo nagsagot sa kanyang tanong dahil it refers to the canonization. Mawala na tayo sa main topic natin. Gumagawa siya ng ibang issue. We should focus to the topic intercession of the saints. At sabi niya kanina, yung mga patay ay hindi natin ipagdalangin. Hindi na natin mag-ask ng intercession, mga patay na po yun. Pero paano yung Luke chapter 16 verse 27? Yung mayaman, nag-ask ng intercession kay Abraham. Ating babasahin, Luke chapter 16 verse 27. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Then he said, I pray thee, therefore, Father, that you would have sent him to my father's house. So, klarong-klaro dito, King James Version pa naman ito. At sabi niya dun sa Hebrew chapter 12 verse 23, no, it refers to the spirit of the just man made perfect. No, naging ganap na. No. Malinaw na malinaw po dito sa talatang ito. So, sila ay lumapit sa Diyos, check. Tayong mga Katoliko lumapit sa Diyos, check din. Pero sa pangalawa, lumapit din sila sa mga espiritu sa mga taong naging ganap. So, tayong mga Katoliko, kung tatanungin tayo, ang dami. Meron tayong litany of saints. Sila wala. No, sila wala. No. So, dito mga kapatid, kumpletong-kumpleto kapag nasa side tayo sa simbahang Katoliko, kinuquote ko din yung mga church fathers. Na wala pang mga protestante sa panahon na ito. Oh. So, malinaw na malinaw mga kapatid na napatindig natin ang katotohanan. Sana hindi siya pupunta sa canonization dahil hindi naman yun ang topic natin. Okay, time? Right, Moses. Sige. Yan. Maraming salamat po, Father Darwin, sa iyong rebuttal for affirmative side. So, dadako na tayo sa ating 7 minutes cross-examination. So, ready ka na ba, Brother Camacho, for your 7 minutes to cross-examine si Father Darwin? Yes po. Okay, kung ready ka na, bro, your 7 minutes will start now. Okay. Ang tanong po ay ito. Doon sa United States Conference of Catholic Bishops, tama ba na yung expression na sinasabi dito refers to the angel ay nakatutok sa Hebreo 12:22? Yes or no? Yes po. At it refers to the angels. Ang kinuquote natin is 23. It refers to the righteous spirits made perfect. Yun po ay refers to 22. Ipatuloy mo sa 23. Dahil yun po ay mga taong naging ganap. Next yung mga question. espiritu. Okay. Itong binabanggit dito sa inyo pong lathalain na yun namang the heroes to the heroes of Old Testament. Tama ba na ito ay nakatutok sa Hebreo 11? Yes or no? Yes, nakasulat yan eh. Yes. At yan po ang mga banal sa Old Testament, heroes of faith. At kung idugtong mo sa Hebrew chapter 12 verse 23, yung po mga tao naging ganap at tinapitan din nila. Next Hindi question. lang Diyos ang nilapitan nila, pati na ang mga taong naging ganap. Okay. Yun po namang ikatlong bahagi rito na all to the entire assembly of the New Covenant. Ayon dito sa Hebreo 12:23, ito ba yung mga kinanonize na mga santo na nasa langit na ngayon? Yes or no? Yes po, dahil entire assembly of the New Covenant, yung kabanalan hindi lang sa Old Testament. Yung kabanalan ay para sa ating lahat. Kaya nga marami kaming mga banal ngayon na nilapitan namin. Dahil plural po yan eh. Nilapitan nyo yung mga espiritu sa mga taong ganap. So Next plural. question. Okay. Marami. Okay, so tinatanggap ninyo na ito ay kinanonize ng mga banal na nasa langit. Tanong, saang talata sa Biblia mababasa na merong kinakanonize ang simbahan? Saan po? In regards dito sa ating pong pinag-usapan ng mga santo. Unang-una, objection, Mr. Moderator. Hindi ako nagpapatunay objection. sa canonization. So, ang pinatunayan ko, intercession of the saints. So, makita malinaw na malinaw po yan. Kahit hindi yan, kung merong sabarista na naging santo, pwede natin lapitan dahil naging ganap yan eh. Lahat ng mga espiritu na naging ganap ay pwedeng lapitan. Kahit hindi Katoliko. Ang problema sa inyo ay walang naging ganap. Kahit isa. Meron counter objection? Mr. Moderator. Meron counter Akala ko objection yun ba? yan. Counter objection? Kasi Mr. Moderator, ano ba yun? Gusto ko lang linawin. Yung ba yung objection niya o sagot na niya yon?
Objection niya yun. Yun sa'yo, bro. Ano yung counter objection mo, bro? Okay. Kasi, sabi niya, yes, yan daw ay kinanonize. Okay? So sa pagkakataong ito, kahit ano pwede nang itanong. Binanggit niya yung pagkakanonize, sinang-ayunan nga niya, yes eh. Bakit to natatakot yatang sagutin? Okay. So, Father Darwin, since binanggit mo yung pagkakanon at nag-agree ka doon sa kanyang question, pwede mo bang pakisagot yon or gusto mo Sinagot siyang ko na kanina, gusto mo brother. mag-pass? Sabi ko kanina, Brother Nas, kahit hindi yun Katoliko, pwedeng lapitan dahil naging ganap. Okay. So, hindi lang yung nakanonize ng Iglesia Katolika, pero kung merong Okay po. Sige po, Father. Moderator's time po. So, sige po. as far as say bird's eye view, bro, no, sa both debaters. So, wala akong magagawa, hindi ko pwedeng pigayin si Father Darwin, hindi ko pwedeng pigayin si Bro Camacho. So, Bro Camacho, pwede tayong mag-proceed into another question, bro. Okay. Okay, sige, bro. Go ahead. Okay. So, tanong ko po, doon sa Hebreo 12 na ating pinag-uusapan, no? Yung Hebreo chapter 12 verse 23. Nakalagay ba sa Greek yung mga terminong neoma, politonitai, stone o rano? Nakalagay ba yan sa tekstong Grego ng Hebreo? Objection, Yes or Mr. no? Moderator. Objection, Mr. Moderator. Hindi tayo Objection. mag-press dito about Greek and Hebrew. So, yung ano lang, yung maintindihan lang natin. No? Hindi naman tayo Bible scholar dito. Okay. So, ang gusto ko na yung maintindihan. Bakit tapat tayo sa Greek? Hindi naman tayo magkaintindi. So, ikaw mag-Greek, ako ang magtagalog dito. Subukan natin ngayon. Okay. So, meron kang counter Greek ka, objection? Tagalog ako. Okay. So, meron ka bang counter objection? Kasama side comment, Mr. Moderator, pinapayagan ninyo. Ano, bro? Pinapayagan po ninyo yung side comment. Hindi naman yun na... Mr. Moderator, kanina pa nag-side comment. Wait lang po. Wait lang po. Wag po kayong mag-usap. So, avoid po natin yung mga unnecessary words, no? So, Bro Camacho, meron ka bang counter objection? Yes, may counter objection ako. Kasi nga, yung ipinipresent dito, yung spirit who are redeemed in heaven. Pinatutunayan ko na sa pagitan ng pagiging negative ko, nawala yan sa Greek. Kaya tinatanong ko siya, yung bang terminong neoma, poleptonitai, stone orono, yung ba'y nasa Greek? Meron ba o wala? Kahit ano pwedeng itanong sa porsyong ito, Mr. Moderator. Yes, bro. Oo. As far as I know, bro, talagang tama naman yan. Kahit ano pwedeng itanong. But in their side, if they don't want to answer your question, bro, wala akong magagawa doon, bro. Pwede mo siyang Pero dalhin, Mr. bro, Moderator, wag niyong payagan yung side comments. Yes. Yes, bro. Mr. Moderator, yung objection, ginagawang dirty tactics ng affirmative at pinababayaan po ninyo. Yes, bro. Wait lang po. Wag po kayo mag-usap. Kaya ang sabi ko kanina, please don't make unnecessary words. So, ibig sabihin, wag magsa-side comment. So, and doon sa mga nagtatawanan kung kaninong background yon, please paki-mute po yung ating So, nasa formal discussion po tayo. This is a serious matter. So, proceed tayo, bro. Since hindi ko siya pwedeng kastiguhin or pigain doon sa question mo. So, pwede tayo doon sa another question. So, dalihin na lang yan, bro, sa rebuttal mo since meron ka ng ma-rebuttal. Go ahead. Okay, next question. Dito sa Hebreo 12:23, yung spirit who are redeemed in heaven, yan ba ay nasa Greek text? Yes or no? Unang-una, makipapunta tayo sa Greek. Objection, Mr. Moderator. Marami ng version na kinuquote natin. Wait lang po. Objection. Time stop. So, Okay. anong objection? Ang tanong ko po ay categorical. Yes Okay, or categorical. no? Sa ating rules, ang unang dapat na isasagot ay yung categorical answer. Okay. So, Father Darwin, gusto mo bang sagutin ng categorical or gusto mong hindi sagutin or nasa sayo po yun? So, ano kang objection? Unang-una, objection, Mr. Moderator, hindi dapat sagutin dahil hindi naman tayo magpatunay na magaling tayo sa Greek. Punta na lang tayo sa pinakamalapit sa Greek. King James Version po yun. Malapit po yun sa Greek. Bawal lang tayo magpa-impress ng Hindi lang tayo Mr. Moderator, pinapayagan ninyo yung side comment. Hang on. Medyo kanina yung talaga napapansin. Pasensya na, bro. Ano na, yung side comment? I'm sorry, Mr. Moderator, pero kanina ko pa napapansin. Talagang pumapanig kayo sa Hindi, wala kabila. akong pinapanigan, bro. Wala, Ano hindi yung side comment na nakita
Kasi Ano, kanina ko pa ako sasabihan sila. pinapansin yung Wait lang, ginagawa wait lang, ninyong bro. style, Wait Mr. lang, wait lang. Moderator. Yes, bro. Una-una, sa ating Wait, usapan, hindi sumunod ang inyong panig. bro, Pagkatapos ng wait lang, usapan bro. ito, hindi, Bro. may karapatan ako magsalita, Yes, Mr. yes, yes. Ang Moderator. tanong ko, bro, ano yung side comment Kasi, niya? Kasi i-address natin. yung kabilang panig. Bro, ano yung side comment niya? I-address natin yung concern mo. Kaya nga ginagamit po yung part na yon sa pag-negate at side comment na dapat sana kung ano lang yung kanyang issue, yun lang dapat ang sasabihin in short. Ang ginagawa niyo, pinababayaan ninyo hanggang Okay. pagka nailalad na niya lahat ng kanyang parang nag-present na niya, saka kayo magbabatin. So, Okay, ganito, bro. First of all, hindi maganda ang debating ito, Wait Mr. lang, Moderator, bro. sa nakikita ko. Wait lang, Kasi bro. kayo Roman Catholic at Roman Catholic din ang inyong kinakampihan. Yes, bro. So, hindi maganda Actually, yung debate. hindi tayo kumakampi, bro. No? Kamping-kampi kayo, Mr. Moderator. Hindi. Mula kanina ay bigyan mo ko ng pagkakataon para magsalita. Sige po, Mr. Moderator. So pinapakinggan ko, no? Pinatatapos kita magsalita at yung kabilang panig pinatatapos ko magsalita. 'Di ba? Ngayon, kung meron siyang nakikita mo na foul words para sa iyo, pwede mong i-concern sa akin o iba to sa akin na Mr. Moderator, ito po yung foul words niya. So ang trabaho ko, kapag may mga objections kayo, no, i-address niyo po sa akin, no? So at kakastiguhin natin kung ano man yung mga errors nila, no? Kaya avoid po natin yung direct na sabihin ang moderator ay may kinakampihan, no, kasi wala po tayong kinakampihan dito. So pinapakinggan ko lang po kayo both side. Ulitin ko, kapag meron kayong concern, i-address niyo sa moderator, papakinggan ko kayo, no? So wala po tayong kakampihan dito. Gaya ng sinabi ko, hindi ako katoliko sa pagmo-moderate, no? At wala akong kinakampihan, no? Kaya nga sabi ko, bring your own moderator at the same time para meron tayong balance, no? Para Yes, makita mo Mr. na Moderator, ginagalang ko po yung inyong sinasabi. Pero hindi na tayo dito mga baguhang debatista. Alam natin kung ang moderator kumakampi o hindi. Okay, sige bro. Dapat nagbabatin kayo agad kapag may side comment na. Oo. Kasi hindi ko napansin yung side comment at hindi ko alam kung side comment yung para sa'yo. So, ganito yung bro. Kung yun ay side comment para sa'yo, sige, Father Darwin, pakiayos po at wag po tayo mag-side comment, no? At kung yun yung i-avoid po natin kung ano yung sinasabi nyo na hindi maganda para sa kabilang panig. Counter objection, Mr. Moderator. Siya ang laging may side comment. At ikaw, binigyan niya ng side comment. So, ngayon, Okay lang po. So, ganito po. So, na-counter lang ako, Mr. Moderator. Kanina pa ako nakikinig sa kanya. So, focus sa topic lang. Focus na po tayo sa topic. So, we still have 3 minutes and 36 seconds. Bro Camacho, Yes. ready ka na ba? Sige po. Okay, kung ready ka na, 3 minutes bro, go ahead. Okay. Next question. Saan sa talata ng banal na kasulatan mayroong aktwal na nanalangin sa mga santo na nasa langit? Yung maliwanag na pagkakahanay sa Biblia. Sa 10 talata. Malinaw na malinaw. Binasa natin Hebrew chapter 12 verse 23. Basahin natin muli sa English translation, Brother Jando, hindi sa Greek. To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, unto God the judge of all, unto the spirits of just men made perfect. Made perfect. Nandiyan. Next question. Okay. Next question. Dito po sa inyong ibabalik ko po yung inyong United States Conference of Catholic Bishop. Okay? Saan sa inyong United States Conference of Catholic Bishop nakatala na ang tinutukoy ng Hebreo 12:23 ay tumutukoy ng maliwanag doon sa mga namatay na katawan na ang kanilang espiritu'y kinanunais para maging santo? So kung ating lubos na unawaan dito, it refers to the heroes of the Old Testament. At ipakita, no? Not only to the heroes of the Old Testament, patay na po itong heroes of the Old Testament, di ba po? And to the entire assembly of the New Covenant. So yung kabanalan, kapatid, hindi lang na-limit sa Old Testament, pati na hanggang ngayon. Kung merong naging ganap sa inyo, pwede yung lapitan. Pero ang problema ngayon, wala ni isa. Sunod na tanong. Next question. Okay. Punta ako dito sa ginamit niyo sa Lucas chapter 16. Okay? Yun bang si Lazaro ba na binabanggit dito yung mayaman na kumakausap kay Lazaro? Sinasabi ba rito si Lazaro ay
ipanalangin siya sa Diyos? Yes or no? So, malinaw na malinaw dyan. Ating Objection, babasahin Mr. muna. Moderator. May objection? Anong objection? My question is very clear. Categorical questions. Yes or Ayun. no? Okay. So, Father Darwin, categorical po yung question niya. Pakisagot po muna ng categorical. Hindi siya nanalangin sa Diyos, nanalangin siya kay Abraham. Wait Hindi. lang po. Yes or no daw po muna. Yes. No. Sabi ko, no. Ayun. Okay. Mr. Moderator, no. He prayed to Abraham. Then he said, I pray you, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. So, malinaw na hindi lang ang Diyos ang lapitan. Pati na yung maging ganap. The heroes of the Old Testament. Totoo yung sinabi sa United Conference sa United States pa yun. Hindi pa yun sa Pilipinas. Next question. Ng obispo. Okay, next question. Sabi po ninyo na nanalangin sa mga banal. Ito yung confirmation lang, wala naman itong mabigat na gusto ko lang makita, saan po sa official stand ninyo, sa CCC, na dapat manalangin doon sa mga banal. Yung binasa ko na kanina sa introduction ko, Intercession of the Saints, CCC 900. Ipakita natin muna dyan. Binasa ko na kanina, kapatid. Catechism of the Catholic Church, 936 ba yun? Muna ipakita, kapatid, Next question. Okay. Pwede bang, tanong lang ito, pwede po bang mai-flash? Kung hindi naman, Ipakita natin, bro. Sige. So, dito, sa CCC. Time. Oh, Time. yes. Time. So, Gusto yun. niya basa, Mr. Moderator? Opo. Yes, naka-flash po. Pero time na po tayo. So, Sige, Mr. Moderator. dako na tayo sa rebuttal ng ating kaibigan na si Brother Fernando. So, Bro Fernando, Okay. ready ka na ba for your 10 minutes rebuttal? Apo, ready na po. Ayun. So, your 10 minutes will start now. Ayun. So, mga kapatid, so nakita po ninyo sa amin pong pag-uusap, mas marami po yung side comment ng affirmative kesa sa kanya pong talagang pagsagot. Tinatanong lamang naman natin doon sa Hebreo 12:23, yung bang term na yun nasa Greek text? Nung nag-demand po siya, bumabanat ng side comment, wag daw ako gagamit ng Greek na kunwari magaling. O something like that. So dito mga kapatid, maliwanag. Hindi dito pinag-uusapan kung sino ang magaling sa Greek New Testament. Ang pinag-uusapan natin, ito ba'y nakalagay sa Greek New Testament? Yes or no? Yun lang naman di ba? Manong sabihin natin, hindi nakalagay. Di ba? O kaya'y nakalagay. So napakasimple. Di ho ba? Bakit iniiwasan? Kasi mga kapatid, lalabas talaga na wala doon sa talata yung doktrina po nila. Ginagamit lang yung Hebreo 12:23 para palitawin tama at biblikal ang turo nila tungkol doon sa aming paksa na intercession of the saint. And take note mga kapatid, ang intercession of the saint na dapat itayo ng affirmative side, yun pong mga tao na namatay, na yung kanilang kaluluwa sa isipan ng mga Katolik ay kinanonize ng simbahan para maging santo. Doon siya dapat mag-focus, hindi yung sa mga banal na nasa lupang buhay sa New Testament. Kasi kapag ito ang kanyang presentation, tinutulungan lang niya ang Seventh-day Adventist sa pangangaral na ito. Stand namin yan walang pagtatalo dyan. Doon tayo pumunta sa usaping dapat nating pagtalunan. Yung canonization na yung mga patay dumadaan sa pagkakanon para sila maging santo sa langit. Yun ang nahanap natin direkta sa Biblia. Saan mababasa sa Biblia na ang church nagsagawa ng canonization katulad nito? Ayaw sagutin bakit? Walang talata sa banal na kasulatan. Bunga lamang ito ng kanilang maling imahinasyon, maling interpretation sa Biblia. Pinasusunod nila ang Biblia sa gusto nilang doktrina. Hindi ganito ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Dapat, kung ano ang nasa Biblia, yun ang ating susundan. Ang sabi ng Biblia, kapag ang isang tao'y namayapa na, nawawala ng kanyang isip, paano mo ngayon siya malalapitan kung wala ng kanyang isip? Siguro sasabihin ng kabilang panig, tinutukoy diyang katawang lupa. Patunayan mamaya na katawang lupa lang tinutukoy riyan. Yan. At pag-uusapan naman namin yan mamaya. Kasi ang tinutukoy dyan, yung mismong tao na namatay ayon sa Hebrew syntax.
Diyan sa Ecclesiastes na yan. Yan. Bakit? Bakit natin ito sinasabi? Mali kasi ang turo ng intercession of the saint. Yan. Yan. Inuulit-ulit kanina, no? Kaya inuulit-ulit din natin yung Hebreo 12. Yan, yung Hebreo 12. Malinaw sa kanila, hindi naman ako may sabi nito eh. Sino ba nagsabi? Yung United States Conference of Catholic Bishop. Pinagduduldulan niya na sinabi ko raw ito. Ito po ay binasa ko lang. Yan din ang ipinansasagot ko. Hindi mismong sa aking stand ito nanggaling. Na yung Hebreo 12:22, yan ay tumutukoy doon sa mga angels. Sinangayunan naman niya. At yung Hebreo 11, doon sa heroes of the Old Testament, sinangayunan din. Pero pagdating doon sa Assembly of the New Covenant, dito tumatakas na ho siya. Bakit? Sapagkat yung tinutukoy dito na entire Assembly of the New Covenant, yan po ay mga buhay. Pag binasa ninyo yung Hebreo 12:23, ang kanilang pangalan nangatatala doon sa langit. Kaya lang, hindi ako magtatayo ngayon. Magigiba lamang ako. Wala pa rin naitindig ang kabilang panig na yung mga patay na namatay, kinanonize ng simbahan at naging santo sa langit na direktang dinadalanginan ngayon sa Biblia. Direktang dinadalanginan ngayon sa Biblia. Yan. Na yung kanilang mga kaluluwa ay mga santo, wala sa Biblia noon. Sa kanila lang CCC, kaya pinaulit ko kanina. Saan sa kanilang CCC? Bakit natin nililiwanag ang CCC? Kontra kasi ito sa banal na kasulatan. Walang talata sa Biblia na ang mga banal na nanalangin sa mga patay. Na patay na yung katawan inilibing at yung kanilang kaluluwa kinanonize ng simbahan para maging santo. Walang ganitong turo sa banal na kasulatan. Kaya hindi pa rin po nakatindig ang affirmative side. Ngayon, ginamit niya kanina sila Origen, Cyprian Cartridge, marami, meron pang isa. Hinihintay ko rin gamitin sana sila Hermas, Clement Alexandria, si Cyril, si Methodius. Lahat ng ito, mga kapatid, hindi sila inspired writings na katulad ng mga writers sa Biblia. Yan. Sila po ay bahagi ng kasaysayan ng iglesia na ang kanilang mga opinyon na isusulat din nila. Kapag ang isang opinyon ng Church Fathers hindi kasang-ayon ng banal na kasulatan, hindi ito dapat tanggapin. Sapagkat ang Biblia ang siyang pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya kapag ang sinabi ng Church Father salungat sa sinasabi ng Biblia, hindi ito dapat tanggapin. Yan. Ngayon, ginamit din kanina yung tinatawag nating apocryphal books. Yan. Yang apocryphal books na yan, mga kapatid, hindi yan sinasang-ayunan as a holy writings ng Jewish community. Hindi po. Tinatanaw lamang nila yan bilang referensya. Pero hindi bilang kasing tatag o kasing banal ng kanilang tanak. Kaya nga wala sa tanak yan eh. Hindi sinama sa tanak. Yan. Ni yung mga apostol nga hindi nag-quote dyan eh. Bakit? Hindi yan opisyal. Kaya nga sila lang meron yan at saka yung ibang medyo pumanig ng bahagya sa kanila eh. Kaya nga yung RCC tsaka Orthodox, pati yung Russian Orthodox at maging yung Coptic, magkakaiba sila ng yan. So mga kapatid, hindi ito katanggap-tanggap. Kung ito magiging referensya nila para ipantay sa maging kasuwato ng Biblia, hindi ito papasa, mga kapatid. Bakit? Sapagkat itong ulat dito hindi naman kasuwato talaga. Ito lang ang mayroong tala na nanalangin sila doon sa mga namatay na mga yumao. Yan lang, hindi po yan uma-agree sa tanak. Kahit dito sa New Testament, hindi po nag-agree, mga kapatid. Ngayon, balikan natin, ito pong itinatanong natin na pilit na iniiwasan. Tulad na sabi ko, hindi ito pagalingan sa Greek. Kasi kung makikita natin yung terminong neoma, Last 1 minute. Okay, neoma poliotenetai, iston orano doon sa Hebreo 12:23. Tama ang doktrina nila. Tungkol doon sa intercession of the saint. Tama sana. Wala ito eh. Wala. Di hindi tama yung doktrina nila. Ayun. Yun ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Then, ginamit yung ating mga latalain. Bago niya gamitin, sinabi na natin kanina na walang tutol ang Seventh-day Adventist. Doon,
na yung mga banal ay pwedeng maging pwede nating lapitan para tayo idalangin. Magpapalakasan tayo sa isa't isa. Pero itong mga banal na ito, hindi ito namatay, na kinanonize at ang kanilang espiritu o sinasabi ng kaluluwa napunta sa langit. Hindi po. Walang ganun sa banal na kasulatan, mga kapatid. Yan po yung mga buhay na kapwa magdadalangin na sa Time? isa't isa. At yung mga namatay na banal, time na? Oo, pasensya na. Time na tayo, Uncle. So, yun. So, dadako na tayo sa ating 7 minutes cross-examination. Ready ka na ba, Father Darwin, for 7 minutes cross-examination para kay Brother Fernando Camacho? Yes po. Okay, kung ready ka na, Father, so your time will start now. Okay. Hello, okay. Na-off ko. So, Brother Fernando, ang unang tanong po, yung mga wala bang santo sa langit? Ngayon? Yes or no? Wala po na mga namatay na kinanonize ng simbahan at binuhay ang espiritu o kaluluwa na tinatawag na santo. Wala po. Pero yung mga buhay katulad na Eliseo, ni Elias, ayun, santo yon kasi hindi naman yun namatay. Hindi yung kinanonize. Dito sa official New na magazine, Sabbath School Lesson Quarterly, sa page 37, event during the millennium, saints in heaven. Revelation chapter 20 verse 4, saints in heaven. Tama po ba ito? Yes or no? Yes, magaganda po yan pagdating ng second coming na kung saan ang bayan ng Diyos dadalhin po sa langit. Mga banal po ang tawag doon. Sila po ay paparoon sa langit ng 1,000 taon. Hindi po yan yung mga namatay na kinanonize ng Roman Catholic Church para maging santo. Salamat. Dito din sa Sabbath School Lesson Quarterly, sabi dito, the altar of intercession, saints' prayers, enter heaven. Totoo po ba ito? Yes or no? Oo po. Yan nga sinasabi ko, doktrina namin yan eh. Kaya tinutulungan lang ninyo kami. Pero hindi yan yung mga banal na namatay ang katawan at kinanonize ng Roman Catholic Church para maging santo sa langit. Hindi sila yan. Yan po. So, sang-ayon ka sa intercession of saints? Yes or no? Yes. Sapagkat ang intercession of the saint ay para sa mga buhay. Hindi doon sa stand ng Roman Catholic Church na kapag namatay ang isang tao, ikakanonize ng simbahan para maging santo ang kanyang kaluluwa o espiritu sa langit para dalanginan. Yan po ang tindig namin dyan. At yung doktrina po ninyo, hindi pa nakakapanayo hanggang... Next question. Base sa ating official na topic, ano po ba yung official topic natin base sa label sa ating programa? Intercession of saints, yes or no? Yes, intercession of the saint. Ang pag-uusapan natin yung ating pagkakataluan, hindi yung pagkakapareho ng ating doktrina. Dahil kung pareho tayo ng doktrina, wala tayong pagtatalo, wala na tayong debate. Ang pinagdidebate natin, yung pagkakaiba natin. Ng intercession of the saint sa inyo, yung mga patay na kinanonize ng simbahan na ngayon ay inakyat sa langit bilang santo na wala sa banal na kasulatan. Yun ang inyo pong patunayan. Next question. Sa ating topic, intercession of saints, at sumang-ayon ka ngayon, bakit naging negatibo ka? Sumang-ayon ka sa specific topic natin about intercession of saints? Hindi po ako naging katulad ng inyong iniisip. Ang sabi ko, yes, yan ang topic, pero ang pag-uusapan natin dyan, yung pagkakaiba ng ating doktrina, yun ang pagdidibatihan, hindi yung pagkakapareho ng doktrina. Nilinaw ko ito sa naging tagapamagitan natin si Nash. Nang sabi ng kapatid na Nash, hindi ka raw tatakas doon sa intercession of the saint na ito ay nakaugnay lamang doon sa mga namatay na tao ginawang santo sa langit. So, sunod na tanong, sabi mo yung mga namatay wala na sa isip. Totoo yun, hindi? Totoo yun. Nasa Biblia po yun eh. Pag namatay ang isang tao, nawawala na ang kanyang isip eh. Ngayon, tutulan niyo po yan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Patunayan po ninyo na kapag namatay ang isang tao, meron pa siyang isip. Patutunayan ko sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia, nawawala ang kanyang isip. At hindi ito pumapasok, lalong hindi ito pumapasok sa intercession of the saints. Okay. Sunod na tanong. So yung talata na gagamitin mo, alam ko na din yun. It refers to the body or it refers to the soul? Sa tao sorry. Go ahead. So, yung talata na gagamitin mo sana, it refers to his body or it refers to his soul na wala sa isip? Okay. Mr. Moderator, wala po sa dalawa ang aking pagpipilian. Sapagkat ang sagot ko po dyan ay para mismo sa tao. Okay. Bigyan kita ng 8 seconds, bro. Go ahead.
Okay, oo. So, yung pong tinutukoy po riyon, po doon, hindi yung kaluluwa na nasa isipan ng Catholic Church, kundi yung kaluluwa na tumutukoy mismo Okay, time. o mismo. Time. Next question, Father Darwin. Totoo na wala na sila sa isip. Bakit si Abraham matagal nang patay? Sa sa Luke chapter 8 verse 56 na nagagalak sa pagrating ko sa mga araw na ito. Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Kristo? Yes or no? Yes, sang-ayon pa ako diyan. Sapagkat yan ay malaon nang nakita ni Abraham. Buhay pa si Abraham. Hindi niya nakita dahil patay na siya. Nakita niya yan ng araw ni Jesus sa panahong siya ay buhay pa. Kaya hindi po yan pumapasok doon sa intercession of the saint na ang katawan at ang kaluluwa ika-canonize para maging santo sa question. langit. Sunod na tanong. Sa Matthew chapter 17 verse 3, nakikipag-uusap si Kristo sa mga walang isip, yes or no? Si Moses, patay na po ito sila. Sang-ayon ka ba nakikipag-usap si Kristo sa mga walang isip? Yes or no? Nakikipag-usap si Kristo sa mga walang isip? So Matthew chapter Okay, patay na si Moses eh. Sandali na po, Patay na si Moses. kapatid na Gitgano. Okay, may concern ba? Post time? Opo, kaklaruin ko lang po ano pong talata yun bago ko sagutin. Nakikipag-usap si Kristo kay Moses na patay na. So nakikiusap siya sa mga ni Moses na walang isip? Yan ba Ano ang pong talata, implication? moderator? Matthew, pakita sa screen bro. Matthew 17:3. Okay. Okay. So nakikipag-usap si Kristo sa walang isip? Yes or no? Nakalagay dito, hindi ko masagot ng yes or no kasi ang nakalagay lang dito, nakita na lamang ang sukat ng Objection, tatlong Mr. Moderator. Rule natin, ipairal natin. Categorical question should be Categorical, answered categorically. Okay. Mr. Moderator, hindi ko masagot ng yes o di kaya no. Okay. Sapagkat ang So, nakalagay wait. dito- Bibigyan kita ng 8 seconds, bro. Go ahead. 8 seconds. Okay, sa partikular na talatang ito, kung ba't di natin masagot, nakalagay lamang dito, nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias nakipag-usap kay Jesus. Itong topic hindi ho pumapasok dito. Kasi si Okay, Elias time. hindi naman ito namatay. Time, bro. So, Sige. next question tayo, Father Darwin. Si Moses ay namatay. Sabi mo kanina, yung namatay ay wala na sa isip. At si Kristo ay nakipag-usap hindi lang kay Elias kundi kay Moses. So aminin mo nakipag-usap si Kristo sa walang isip? Yes or no? Yung pala ang daloy ng inyong tanong. Si Moises, hindi siya namatay siya pero binuhay po siya. Ang inakyat sa langit yung mismo niyang katawan sa Judas nakalagay po. Hindi yung kaluluwa na nasa isipan ng Roman Catholic Church ngayon. At walang pagkakanonize ng Roman Catholic Church kay Moises. Kaya maling gamitin ang sitwasyon ni Moises para ikapit sa intercession of the saint na dapat ninyong patunayan ngayon. Time. Okay. So, saan ba Time na po, mababasa time na po. Thank you. Time na. Ganda na. Nabitin. Maraming salamat kapatid. So, ayun, pasensya na. Nabitin tayo sa ating question and answer. At talaga naman nagiinit ang ating mga kaibigan, no? So, Brother Sherwin at Miss Hoggy Dave. So, pwede ba tayong magbasa ng ating mga at mag-shout out sa ating mga live audience dyan sa ating YouTube channel at Facebook page? Okay, ayan, shout out tayo ng mga avid fans natin dyan, ng mga watchers natin dyan, na si Ma'am Jessica Colinares, magandang gabi po. Si Sir Noel Perfecto, magandang gabi po. Ayan, si Sir Joey Forex, ayan sir, thank you for watching with us. Si Sir Noel Espinola, magandang gabi po sa inyong lahat. Please share our Facebook Live. Ayan, Sir Hamsky Ray, kay Sir Jesper Sarmiento Ligaya. Ayan po, maraming salamat po sa inyo. Ayun, maraming salamat. So, Brother Sherwin, nandiyan ka ba, Bro Sherwin? Yes, nandito ako. Salamat at talagang mainit nga yung labanan, pati sa comment section, maraming labanan. So, bali tapos na yung rebuttal period natin. Tama ba? Mag-proceed na tayo ngayon sa conclusion. So, nabasa na rin kanina ni Miss Hoggy yung shout out. So, I think mag-proceed na tayo dun sa conclusion, Nash. Okay. So, sa moderator, so ino-open na natin ang ating conclusion segment. So, ready ka na ba, Brother Camacho, for your 5 minutes conclusion? So, Yes po. ang Mr. ating Moderator. tradisyon dito sa Debaters Convention. No? So, kung ready ka na, Brother Camacho, for your 5 minutes conclusion, your 5 minutes will start now. Okay. Mulit-muli mga kapatid, hindi pa rin nakakatindig o hindi pa rin naitatayo ng affirmative side yung paksa
na dapat naming pagtalunan. Inulit ko, hindi namin pagtatalunan yung pagkakapareho ng aming doktrina. Kasi hindi na debate yun, parehong doktrina eh. Di ba? Ang pinagdidebatehan, yung pagkakaiba. Alin ang pagkakaiba doon sa intercession of the saint? Yung namatay ang tao, at para maging santo sa langit, ika-canonize ng Roman Catholic Church. Yun ang aming dapat na pinagdidebatehan na iniiwasan ng affirmative side. Kung bakit iniiwasan? Sapagkat wala ito sa banal na kasulatan. Pero yung intercession, yung mga buhay, magpapanalangin na sa isa't isa, doktrina namin. Binasa nga kanina nung ating, ang aming doktrina eh. Kaya lang hindi nga dapat ako magtatayo. Magigiba lamang ako as a negative side ang pinipili ko. Pero dahil binasa na yung aming mga latalain, hindi yan kumakampi sa paniniwala ng Roman Catholic Church. Yung saint sa 1,000 taon, sa hinaharap pa yan mangyayari. At yan ay mga buhay mismo. Kasama dyan yung mga namatay na binuhay na maguli. Hindi kinanonize. Binuhay na maguli ng Panginoon. At yung darat ng buhay ng Panginoon, kasama sila doon, mga santo ang tawag doon, mga banal sa ibang termino. Hindi yan yung mga namatay na kinanonize ng simbahang Katoliko. Kaya hindi po yan kakampi ng Roman Catholic Church. Yan ay kampi talaga sa amin dahil doktrina namin yan. Kaya sayang yung presentation. Ngayon, doon sa Lucas, na ginagamit sa atin, hindi po nanalangin doon mga kapatid. Yung mayaman, hindi siya nanalangin kay Lazaro, kundi humihingi lamang siya ng pakiusap. Hindi pa nanalangin yon mga kapatid. Yung salitang pananalangin doon sa Lucas, wala noon sa tekstong Grego. Deliberation lamang yun kung sakaling may magde-deliberate niyan. At itong Lucas, hindi ito pwedeng gamitin bilang pundasyon ng kanilang paniniwala sa intercession of the saint. Yan. Hindi. Sapagkat ito ay isa lamang parable. Isa lamang itong parable. Hindi ito tunay na pangyayari. Yan. Hindi po pwede. Kaya nga doon sa Catholic Encyclopedia nila eh. Sinabi lang ito ay parable. Hindi ito pwedeng gamitin talaga eh. Ngayon. Alin pa? Yan. At sabi niya, gumagawa daw ako ng new topics. Hindi po. Sumusunod nga ako sa paksa eh. Kaya debate ito, ang pagtatalunan, yung pagkakaiba. Yan. So lahat ng kanyang mga binanggit, nanigate ko naman eh. Walang nakalusot eh. Si Elias na inulit niya ulit kanina, buhay yun eh. Hindi pwedeng gamitin example ito doon sa paksa. Kasi yung paksa na dapat pag-usapan, mga patay na kinanonize ang kanilang kaluluwa doon sa langit. Para dalanginan. Wala nun sa Biblia. Si Moises, ang dinala sa langit, hindi yung kaluluwa na nasa isipan ng mga Katolik, kundi ang dinala, yung mismong katawan ni Moises. Pinag-aagawan pa nga yun eh. Di ba? Kaya hindi ito maling gamitin bilang halimbawa si Elias at si Moises. Yan. So, hindi pa rin ito nakakatulong. Yung 2 King kanina, tungkol kay nakita niyo, hindi niya binalikan. Kasi hindi niya talaga magagamit yun eh. Yung pagsagi sa buto ni Elias, hindi naman yung kinanonize na espiritu ang nasagi at wala namang pamamagitang nangyari doon eh. So, mali ang pagkakasipi. Yung kanilang official doctrines na binasa natin kanina doon sa Hebreo 4, hindi rin po nakapanayo eh. Kumukontra pa sa kanilang talagang stand at pinipilit lamang hilutin para makabawi. Kaya lang hindi po talaga nakapanayo. Nakita natin gulapay na gulapay po ang doktrina dito ng Roman Catholic Church. Yan. Binanggit yung sleeping saint, yung mga pati yung mga living saint. Yan talaga ang turo ng Biblia. Talagang may mga sleeping saint. Talagang mayroong ganoon. Yan yung mga namatay kay Kristo. Nabubuhayin na maguliyan sa pagdating na second coming, na dadalhin doon sa langit. Sa loob ng 1,000 taon. Kaya wala pong nagawa, walang naitayo. At kung may mapapakinggan pa kayo sa huling 5 minuto sa affirmative side, yan po ay paninindigan na lamang nila yung kanilang maling turo para hindi naman mukhang time na. Salamat po. Time. Yun. Maraming salamat, Bro Fernando Camacho, sa iyong 5 minutes conclusion. So, dadako na tayo sa ating affirmative side na si Father Darwin Gitgano ng Roman Catholic. Father Darwin, are you ready for your 5 minutes conclusion? Excuse me. Maraming salamat kapatid na Fernan sa gabing ito at maraming salamat sa ating moderator. At sabi niya kanina, yung mga patay ay wala sa isip. It refers to their body na nalanta na. Pero yung kaluluwa ng mga banal ay papunta sa langit kung maging ganap.
So, yung mga espiritong ito ay dapat natin lapitan. Litra po litra. Yan sa Biblia, Hebrew chapter 12, verse 23. Ulitin natin. Hindi ito yung nag-iba niya. Sinasang-ayunan na niya. Bakit naging negatibo pa siya? Sinasang-ayunan niya yung intercession of the saints. Sa Hebrew chapter 12, verse 23, malinaw na malinaw po. Hindi po ang kaluluwa po ang nilalipitan dito. And you have come to God Himself, who is the judge of all people. And you have come to the spirits of the redeemed in heaven. In heaven po ito. Living Bible po ito. Hindi po ito Catholic translation. Who have now been made perfect. Ito po ay pinakamatibay. At dahil dito, sabi niya, yung mga patay ay wala na sa isip. It refers to their body. Pero to their soul, conscious na conscious po. Nakipag-usap nga si Kristo sa Matthew chapter 17 verse 3. Atin mo nang babasahin. So, nabigla siya doon. Nakipag-usap si Kristo sa walang isip. So hindi naman sa katawan nakipag-usap si Kristo kay Moses, kundi sa kanyang kaluluwa. Suddenly Moses and Elijah appeared and began talking with Jesus. So kung lubos nating unawain ang kasulatan, hindi tayo we will be not going astray. Dahil yung sinasabi na walang isip yung patay, it refers to their body. Pero their soul will go back to God. Ecclesiastes chapter 12 verse 7, babasahin natin. Ito ang nakasulat mga kapatid, na kumamatay tayo, yung ating katawan ay babalik sa lupa. Yun po ang walang isip. Pero yung espiritu natin ay babalik sa Diyos. No? Saan babalik? Sa Diyos. Our bodies will return to the dust of the earth. And the breath of life, it refers to the soul, will go back to God who give it to us. Spirit shall return unto God who give it to us. So klarong-klaro, yung katawan natin walang isip. Pero yung soul natin, yung spirit natin, kita natin sa picture nila. Pagkamatay, mayroong spirito. Sa kanila po ito. So, yung walang isip, yung yung katawan. Pero yung kaluluwa ay maka-response. We can do conversation with the spirits. Not for those people who are not saints, who are not made perfect. So, malinaw na malinaw. Yung mga espiritu sa mga taong ganap ay nilapitan sa mga tao. Hindi lang ang Diyos. Pati na mga Katoliko, lumalapit pa sa mga taong ganap. Ang dami nating litany of saints. Yung mga pangalan natin sa simbahan ay mga santo. 1 Corinto 14:34. The Church of the Saints. So, St. Peter Basilica, St. Paul Basilica. Sa kanila, hindi napakangalan yung mga simbahan nila sa mga banal. Pero sa atin ay St. Peter's Basilica, St. Paul's Basilica. Malinaw na meron tayong connection, hindi lang idea. Yung sa kanila ay nasa idea eh. Pero sa atin ay reality na. Reality is better than idea, mga kapatid. At dinibati na niya yung moderator, mga kapatid. Sabi niya, kampi ka na sa very fair yung moderator. Pati ako, na hindi niya ginagrant yung question ko na sa first stand niya. So very fair yung moderator. Pero wala na siya sa sa topic. Pumunta siya na canonization. Ang ating topic is intercession of the saints. Malinaw na malinaw yan. Pinupost natin. Ano ba yung intercession? Intercession is prayer or petition in favor of someone else. The action of saying a prayer on behalf of another person. So yan po ang kahulugan ng intercession. Yan po ang nakasulat sa Luke chapter 16 verse 27. Ito ang nakasulat. Intercession on behalf of the other person. Ating babasahin sa Luke chapter 16 verse 27. So malinaw na itong talatang ito ay very significant sa topic natin. Then he said, klarong-klaro, I pray thee, hindi sa Diyos, kay Abraham. I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Malinaw na malinaw. Hindi ito nanalangin sa Diyos. So therefore, biblical na biblical. Kaya nga, namanghanga ako, sinangasang-ayunan niya, yung intercession of the saints. At babalik naman siya, na yung mga santo ay patay. Klarong-klaro. Ayan. Maraming salamat po. At dyan po natatapos ang ating debate. Ayan, napakainit po ng debate. Good night po. Ayan, napakainit ng ating debate. Pero, syempre, bago tayo magtapos, bigyan muna natin ng 1 minuto na pagpapasalamat ang ating mga debatista. Ayan. So unahin na natin si Father Darwin. Father Darwin, baka may gusto kang pasalamatan at i-promote. So maraming salamat una sa Panginoon at sa mga banal sa langit na kasama natin at inspiration natin sa ating simbahan. At pasalamat din tayo sa mahal nating na kapatid Brother Fernando sa gabing ito. At pasalamat din ako sa ating moderator, sa ating host, sa ating mga kasamahan dito. Maraming salamat sa inyong lahat.